Nabibilang sa marangyang angkan si Mateo, mula ni Nuno hanggang sa kanyang henerasyon. Mayaman na talaga ang kanyang pamilya. Kilala ang pamilya nila sa pagiging mahusay sa mga negosyo. Pero bata pa lang, iba na ang hilig ng lalaking si Mateo. Mas gusto niya ang mga bagay na may tuturing niyang adventure. Mga gawain na may kinalaman ang paglalakbay, mga pagtuklas sa kung ano-anong bagay, at higit sa lahat, ang pagsasaliksik sa mga kakaibang nilalang na gaya na lamang ng aswang. Kahit natuto lang kanyang ina sa ganitong gusto niya, lihim niya pa rin itong ginagawa. Hanggang sa makilala niya si Mang Tani, isang matandang lalaki na albularyo, ang taong magtuturo sa kanya kung papaano magkakaroon ng mutya. Ngunit ang katanungan, ano nga kaya ang mangyayari sa buhay ni Mateo sakaling makakuha na siya ng mutya? Magagamit niya kaya ito upang ipagtanggol ang kanyang mahal sa buhay at ang mga tao? O hindi pa rin sasapat ang mutya para matalo ang kasamaan? Ang mga katanungan ay masasagot lamang kung susubaybayan natin ang panibagong kwento ngayong araw. Abangan ang mga eksena dito lang sa nag-iisang tambayan, ang mga kwento ni Kabanong. Saan ka na naman galing? Kanina ka pa hinahanap ng mga tao natin, hindi ka mahanap. Tinakasan mo na naman ang seminar. Kailan mo ba talaga matututunan na pahalagahan ng pagnenegosyo, ha? Bakit ba hindi ka man lang nagkaroon ng interest dito kahit na alam mo namang ikaw ang magmamana ng mga negosyong iiwan ko balang araw? Palagi mo nalang pinasasakit ang ulo ko. Mama, ilang beses ko na ba kasing sinabi sa inyo? Hindi pagnenegosyo ang gusto kong gawin sa buhay. May iba akong gusto. Hindi to tungkol sa gusto mo. Tungkol ito sa kung paano natin may tatawid ang yaman natin sa susunod na henerasyon. At sa iyo nakasalalay yon. Bakit ba hindi mo maintindihan yon? Ibig sabihin, wala talaga kayong pakialam kung anong future na gusto ko para sa sarili ko? Anong tingin niyo sa akin? Laruan? Laruan na pwede niyong gamit-gamitin kung kailan niyo gusto? Mama, tao ako. May sarili akong buhay. Kaya dapat may sarili akong desisyon kung ano ang mas makabubuti para sa kinabukasan ko. Ang makabubuti sa kinabukasan mo ay ang pagnenegosyo. Nandito ang pera. Sa inyo, oo. Pero sa akin, hindi yan ang makabubuti sa akin. Kasi kahit na kailan, hindi nakakabuti na gawin mo ang isang bagay na labag naman sa kalooban mo. Kaya nga aaralin mo. Kaya nga susubukan mong mahalin. Ilang taon ko nang inaaral at sinusubukang mahalin, Mama. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin maramdaman na ito ang para sa akin. Mama, hindi mo maaaral kung papaano mamahalin ang isang bagay. Kahit na tao pa man yan, ang pagmamahal ay kusa mong mararamdaman sa isang tao o bagay na nagdudulot ng kaligayahan sa iyo. Huwag niyo kong diktahan kung anong mamahalin ko kasi buhay ko ito. Anong alam mo sa pagmamahal? Ni wala ka pa ngang nobya o pamilya. Eh kayo, anong alam niyo sa pagmamahal? Ganitong pagmamahal ba ang gusto niyong matutunan ko? Ang kalimutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo dahil mas mahalaga ang negosyo? Hambibig mo, Mateo! Iniwan niyo sa ere si Papa dahil gusto niyong hawakan ang negosyo ni Lolo. At hanggang ngayon, tuluyan niyo nang kinalimutan si Papa. Kasi mahirap lang siya. At alam niyo kung ano masaklap? Hindi ko man lang kilala ang tatay ko. Kasi bata pa lang ako, pinalayas niyo na siya sa buhay natin. Isang malakas na sampal ang ginawa ni Senyora Abelia sa kanya. Natigilan ng binata. Ramdam na ramdam niya ang gigil ng kanyang ina. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan dahil anak lang kita. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko para lang makarating sa ganitong posisyon. Kung nagagalit ka sa akin dahil pinalis ko ang papa mo, magalit ka hanggat gusto mo. Wala akong panahon sa mga taong mahihina at walang balak umunlad sa buhay. Patabog na umalis ang kanyang ina sa malawak nilang sala. Napapailing na lamang si Mateo.
Alam niyang nasagi niya talaga ang ego ng kanyang nanay. Kaya nakakasiguro din siya na pagbabawalan na naman siya nitong makalabas. Makalipas ang 1 oras matapos ang pagtatalo, tumambay na lamang si Mateo sa loob ng kanyang silid. Isinarado niya ng maigi ang pintuan. Ayaw niya kasing may makakita sa kanya kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa kwarto niya. Agad niyang binuklat ang mga bagong libro na nabili niya sa lumang library sa sentro. Mga kakaibang nilalang sa lupain ng Pilipinas. Napapatango pa si Mateo matapos basahin ang pamagat ng libro. Nang buksan niya na yun, sinimulan na nitong basahin ang kabuuan. Inabot siya ng 10:00 ng gabi kakabasa dahil makapal ang librong yon. Ang dami niyang natutunan, mga bagay na may kinalaman sa mga kakaibang nilalang na gaya na lamang ng aswang. Nung mga sandaling yon, pakiramdam ni Mateo ay sapat na ang kaalaman niya para simula na matagal na niyang gagawin, ang maging isang manunugis. Kahit na wala pa namang namamata ang aswang sa kanilang lugar, hindi nasira ang pangarap niyang yun. Ayos, kagamitan na lang talaga ang kulang. Naalarma siya na makarinig siya ng sunod-sunod na katok. Mabilis niyang itinago ang libro sa ilalim ng kanyang kama. Agad siyang humiga at nagkunwaring kakagising lamang. Pumasok sa kanyang silid ang alalay ng kanyang ina na si Bekbek, ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Senyora Abella. Pero kababata naman din ni Mateo. Pagka na magkunwaring kagigising lang. Halatang-halata naman sa pagmumukha mo na hindi ka naman natulog eh. Ano ba kasing kailangan mo? Bakit ka nandito? Pinapasabi ni Senyora na maganda ka raw kinabukasan ng gabi. May kailangan kang puntahan na okasyon. Ikaw ang magiging representative ng pamilya ninyo dahil wala ang mama mo. Marami siyang dapat asikasuhin eh. Ay nako, bakit ba kasi lagi na lang ako? Ang dami ko namang pinsan na lalaki dyan na mas matatalino sa akin. Bakit ako na lang lagi? Ilang beses ko bang pinaliwanag sa iyo yan, Mateo? Hindi na naman ba gumagana utak mo? Ikaw ang karapat-dapat dahil ikaw ang pinakamatandang anak sa henerasyon ninyo. Hindi ko pa rin talaga maintindihan eh. Bakit ayaw nila akong hayaan na piliin ang gusto ko? Hindi mo talaga maintindihan. Kasi hindi mo naman ito interes. Mismo, hindi ko to gusto. Pero wala kang magagawa eh. Meron. O ano? Natamimi si Mateo sandali. Napaisip siya sa kanyang narinig. Napagtanto niyang tama nga si Bekbek. Sa posisyon niya sa kanilang pamilya, wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa mga utos ng kanyang ina. Di ba? Wala kang maisip. Kaya kung ako sa iyo, sumunod ka na lang. Saka ka na lang pumalag kapag meron ka ng kapangyarihan at kapag mahalaga na rin ang boses mo sa kanila. Kailan mo malalaman na mahalaga ang mga sinasabi mo sa kanila? Kapag nakita kanilang may napatunayan ka na? Ay nako, oo na. Pero may gagawin ka pa ba ngayong gabi? Wala na. Bakit? Sama mo muna ako. Oy, kung katarantaduan na naman yan, wag mo na ako idamay ha. Ayaw ko mawalan ng trabaho. Nagpapakain pa ako ng 8 bata. Anak ng kuya ko, anak ng ate ko, at anak ng kapitbahay namin. Teka, bakit damay pati anak ng kapitbahay ninyo? Pinalayas yung anak ng kapitbahay namin tapos sa amin tumira eh. Ay sus, pambihira naman. Pero sumama ka na ha. Hindi naman ako gagawa ng kalokohan eh. Magpapalamig lang naman ako. Malamig naman dito sa asyenda. Nainitan ka pa ba? Pumasok ka sa rep. Ibig ko sabihin, gusto kong uminom. Gusto kong makahinga na muna, makapag-relax. Kapag nandito kasi ako, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko eh. Bumuntong hininga si Bekbek. Kahit naman mahal na mahal ni Bekbek ang kanyang trabaho, mahalaga pa rin naman kasi sa kanya ang samahan nila bilang magkaibigan. Si Mateo din naman kasi ang dahilan kung bakit siya nakapagtrabaho. Kaya naman,
May mga pagkakataon talaga na pinagbibigyan niya na lamang si Mateo. O sige, tara. Day off ko naman bukas eh. Ayos, the best ka talaga pre. Tahimik na ang mansyon nang lumabas na rin sila. Gamit ang itim na sasakyan, nakalabas sila ng asyenda nang walang nakakapigil sa kanila. Habang nasa biyahe sila, hindi maiwasan ni Mateo na buksan na naman ang usapan tungkol sa mga ginagawa niya. Siya nga pala, may nabasa akong bagong libro. O tungkol naman sa ano? Abala lang sa pagmamaneho si Bekbek. Maingat itong pinapatakbo ang sasakyan dahil may kadiliman na rin ang kanilang nadaraanan. Itutuloy mo ba talaga ang pangarap mo maging manunugis? Oo, yun naman talaga ang bala ko sa buhay ko eh. Pero gaya ng sabi mo, kailangan ko munang sundin si Mama. Kaya kapag nagkaroon na ako ng sariling pera, saka ako magiging manunugis para mabili ko mga gamit na kailangan ko. Akala mo ba ang pagiging manunugis madali lang? Bakit? May alam ka ba tungkol sa pagiging manunugis? Nakakalimutan mo na ba na taga-kapis ako? Marami akong kilalang manunugis sa amin, no? Yung mga yon, mga notorious talagang pumapas lang na mga aswang. Mateo, hindi madali ang ginagawa nila. Kailangan maging halang na rin ang kaluluwa mo kapag naging manunugis ka. Bawal dun malambot, bawal dun emosyonal. Alam mo kung bakit? Kasi kapag manunugis ka, ang kalaban mo demonyo. Wala naman sigurong imposible kapag gusto mo talagang isang bagay, di ba? Ay nako, ewan ko sa'yo. Hirap mong kausap. Para ang bata. Nanahimik na lamang si Bekbek. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na rin sila sa kanilang patutunguhan. Kakaunti lang ang taong naroon. Pero agad na rin naman silang pumasok. Nakapwesto sila sa bandang dulo. Medyo malayo sila sa harapan ng stage. Habang nagiinom na sila, napansin nila ang isang lalaki na halos 5 lamesa lang ang pagitan sa kanila. Hindi naaalis ang tingin nito sa babaeng naghahatid ng mga alak. Tingnan mo yun, yung lalaking yun, yun. Itsura palang mukhang manyakis na eh. Ano na naman? Anong ano na naman? Baka mamaya, mambastos pa yan. Hindi mo na yung problema, no? Kung nga minsan, huwag mo nga laging inuugnay yung sarili mo sa problema ng ibang tao. Baka mamaya mapasama ka sa ginagawa mo eh. Paano mo natitis na mawala ng pakialam kahit may tutulong ka naman? Simple lang. Iniisip ko ang pamilya ko. Kapag ako namatay, kawawa ang pamilya ko. Kapag ako namatay, hindi naman kawawa pamilya ko eh. Kaya ayos lang. Ay, may tama ka na talaga. Sa pagpapatuloy ng kanilang inuman, napansin na nga nila ang babaeng naghahatid ng alak ay tila sapilitang pinapaupo ng lalaki sa tabi nito. Nag-alala na ang binatang si Mateo. Kaya nang lumabas na ang lalaking yon, hindi na ito nagdalawang isip na kausapin ng babae. Hindi na rin siya pinigilan pa ni Bekbek. Miss, tanong ko lang yung lalaki kanina, kilala mo ba siya? Magkakilala ba kayong dalawa? Tila nag-aalinlangang pang sumagot ang babae sa kanya. Para bang hindi nito sigurado kung tama bang magsalita ito tungkol sa lalaki. Huwag kang matakot, miss. Kasi kung hindi ka komportable sa ginagawa niya, pwede mo naman siyang ireklamo eh. Pwede kitang tulungan. Kami ng kasama ko. Hindi siya basta-basta. Kaya hindi ko alam kung tama bang ireklamo ko siya. Anong ibig mong sabihin na hindi siya basta-basta? Ano ba siya? Mayaman ba siya? Mamamatay tao ba siya? Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa'yo, kuya? Maniniwala ako siyempre. Ako nagtatanong eh. Huminga ng malalim ang babaeng yon. Sandali pa itong lumingon-lingon sa paligid. Gumilit pa sila hanggang sa makarating na rin sila malapit sa banyo. Tuwing pupunta siya rito, palagi kong nakikita na nagbabago ang kulay ng mga mata niya. Nagiging kulay pula. Parang mata ng ahas o ng pusa. Basta, nakakatakot. Pakiramdam ko hindi siya tao.
Sa sinabing yon ni Mateo ay mas lalong napukaw ang kanyang atensyon. Interes niya kasi ang mga ganong klasing bagay. Kaya naman hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa ng pag-uusisa. Gano'n na siya katagal pumupunta rito? At ilang araw ka na niyang kinukulit? Mag-iisang linggo na rin, kuya. Palagi niya sinasabi na sumama ako sa kanya at ibibigay niya raw sa akin ang buhay na masagana at walang hanggan. Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya pero nakakatakot talaga siya. Tuwing kausap mo siya, nakakaramdam ka ba ng pagkahilo? Hindi naman. Wala naman ako nararamdaman maliban na nga lang sa kaba at takot. Hindi ko alam kung anong klaseng tao yon, pero miss, sa oras na bumalik siya dito, subukan mo maglagay ng asin sa bulsa mo. Ha? Oo, sige. Maraming salamat. Bukas, babalikan kita ng ganitong oras din ha. Akong bahala sa lalaking yon. Malalaman din natin kung tao ba talaga yon o hindi. Sandali. Ano bang pangalan mo? Pangalan ko? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Mateo. Magda naman ang pangalan ko. Mateo, maraming salamat Kahit na papaano, pakiramdam ko safe ako dito sa trabaho ko nang dahil sa'yo. Wala yun. Nagkataon din kasi na interest ko yung mga ganitong issue. Sige na, babalikan ko na yung kasama ko. Ngumiti na lamang si Mateo sa babae. Nang balikan niya si Bekbek, tinapik siya nito sa balikat. Nanunukso ang ngiti nito sa kanya. Oh, bakit? Type mo, no? Type? Ha? Ano sila sabi mo? Yung babae. Baliw. Interesado lang ako kasi sa mga sinabi niya. Bakit? Ano ba sinabi niya? Yung lalaki raw kanina. Ilang araw na siyang gustong isama. Tapos, yung mga mata raw nun, nagbabago raw ng kulay. Nagiging kulay pula raw. Totoo ba yung sinasabi mo? O baka gawa-gawa mo na naman yan, ha? Kung ayaw mong maniwala, lapitan mo yung babae at ikaw mismo ang kumumpirma. O kaya, gusto mo tawagin ko na lang Hindi, wag na. Naniniwala na ako. Hindi naman lingid sa kalaman ko na may mga ibang nilalang din naman bukod sa tao tingin mo pre, anong klaseng nilalang kaya yung lalaki kanina? Aba, hindi ko alam. Pero kung nagiging pula mga mata nun, isa lang ang naiisip ko. Ano? Aswang! Napanganga ang binatang si Mateo sa sinabi ni Bekbek. Dahil dito, mas lalo tuloy naging ganado si Mateo. Mas lalong nabuhay ang kanyang pagnanais na imbestigahan ng lalaking yon. Hanggang umuwi na sila at nasa biyahe, tahimik lamang si Mateo. Walang ibang nasa utak niya kundi ang aswang. Sumakto rin kasi na yun ang isa sa mga nabasa niya sa mga librong meron siya. Mga ilang sandali pa, nakauwi na rin sila sa asyenda. Balisang tumungo si Mateo sa kanyang silid. Kinabukasan ng umaga, bago pa siya bungangaan ng kanyang ina, maaga na siyang umalis. Tumungo siya sa sentro ng bayan para maghanap ng albularyo. Kailangan niya kasing bumili ng pangontra. Ibibigay niya ang pangontrang yon sa dalaga. Nang sa ganon, makaiwas ito sa kapahamakan na maaring dulot ng aswang. Habang abalang palakad-lakad sa kalagitnaan ng maraming tao, isang matandang lalaki ang kanyang nabangga. Muntikan ng matumba ang matandang lalaki. Buti na lang ay nasalo niya ito. Inalalayan niya ito at pareho silang gumilid. Pinaupo niya ang matandang lalaki sa upuan. Naku, pasensya na po talaga Manong ha. Hindi ko po talaga kayo nakita Nagmamadalit, palingon-lingon kasi ako kaya nabangga kita. Naku, pasensya na talaga ha. Teka, nasaktan po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Dadaling ko po kayo sa ospital. Iho, ayos lang naman ako. Hindi naman ako nasaktan. Huwag ka mag-alala. Sigurado po ba kayo? Pumunta na po tayo sa ospital para makasiguro tayo. Hindi na nga. Ayos lang talaga ako. Wala namang nadali sa akin. Pangkaraniwang banggaan lang naman ang nangyari. At saka alam ko, hindi mo naman talaga sinasadya. Sigurado kayo
Oo, sigurado ako. Pero ano bang hinahanap mo? Sabihin mo't baka naman matulungan kita. Kasi naghahanap po ako ng albularyo eh. Albularyo baka mo? Opo, meron po ba kayong kilala? Ay siya, sumama ka sa akin. Meron akong kilala. Talaga po? Oo, iho. Ipapakilala kita sa kanya. Masiyang sumunod si Mateo sa matanda. Hindi niya alam kung bakit ganun na lamang ang kanyang tiwala. Magaan din kasi ang pakiramdam niya sa matandang yon. Parang matagal na niya itong kilala. Kaunting lakad lang, meron silang narating na maliit na bahay. Sa gilid ng bakuran ay maraming tanim na mga gulay. Napangiti si Mateo. Gustong gusto niya kasi ang ganoong lugar. Simple lang ang pamumuhay na meron doon. Pagdungaw sa bintana, mga pananim na agad ang makikita sa umaga. Pasensya ka na at ganito lang ang bahay ko, ah. Akala ko po ba dadalhin niyo po ako sa albularyo? Bakit po tayo nasa bahay ninyo? Ay, ako ang albularyo eh. Kayo po? Bakit hindi niyo naman po kaagad sinabi? Kasi, hindi ko ito masyadong pinapaalam sa ibang tao. Sa mga nagiging customer ko lang. Halika, pumasok ka. Itinulak na ni Mateo ang gate na yari sa kahoy. Pinaupo siya na matanda sa mahabang katawan ng puno na nakatumba sa gilid. Matanong ko lang, ano ba ang kailangan mo sa albularyo? Kailangan ko po kasi ng pangontra sa aswang para sa isang kaibigan. Pangontra sa aswang? Bakit po? Hindi po ba kayo naniniwalang may aswang? Iho, lahat ng albularyo naniniwalang may aswang. Pero napaisip lang ako, may aswang na naman pala. Na naman? Ibig sabihin, meron nang nauna? Sa'yo ko lang ito ay kukwento ha. Pero 10 taon na ang nakalilipas nang may mamataang kaming mga albularyo na aswang sa isang lumang barya. Naninirahan sila roon. Pinaslang na namin ang mga yun eh. Bakit meron pa rin ngayon? Talaga po? Nakapatay na kayo ng aswang? Hindi nga. Iho, kung pamilyar ka sa pagiging manunugis, naging manunugis muna ako bago ako naging albularyo. Ang ginagawa namin paslangin ng mga aswang, ubusin ang angkan nila at pigilan ng mga kasamaan na ginagawa nila noong araw. Kung ganon, talaga matutulungan niyo ako sa problema ko? Malapad ang ngiti ni Mateo. Pakiramdam niya ay para siyang naka-jackpot. Hindi na kasi siya mahihirapan pang makahanap ng taong makikinig sa lahat ng mga nalalaman niya. Marami pa akong nalalaman na hindi ko basta-basta pwedeng sabihin sa iyo. Pero pagtutuunan na lang natin kung ano ang kailangan mo. Anong klaseng pangontra ba ang gusto mo? Kahit na anong pangontra po, basta yung hindi makakalapit ang aswang. Babae po kasi ang pagbibigyan ko niyan eh. Kawawa naman. Kasi meron daw isang aswang ang madalas na nangungulit sa kanya. Isang lalaki na lagi siyang hinikayat na sumama. Sinasabi mo bang laging nakakausap nitong babayang aswang na lalaki? Opo, Manong. Kaya nga kailangan ko ng pangontra para sa kanya. Ay, sige. Bibigyan kita. Pero gusto kong sumama na lang sa iyo para makita ko rin ang sinasabi mong aswang. Sigurado po ba kayo? Oo. Kailangan kong makausap ang aswang na yon. Gusto kong malaman kung siya lang ba talaga ang aswang o meron pang iba. Oo, sige po. Marami pong salamat ha. Mas maganda ngang may kasamang albularyo para na rin mas ligtas. Nababahala rin kasi ako na baka pag-initan din ako ng lalaking aswang na yun eh. Kung marunong nga lang po sana akong makipaglaban sa kanila, di sana kakayanin ko sila mag-isa. Hindi mo sila kakayanin mag-isa, iho. Kung pangkaraniwang tao ka lang, kailangan mo ng kasama. O kaya naman sandata na ibibigay sa iyo ng kalikasan o kaya ng mga hayop. Ang sinasabi niyo po ba mutya? Oo,
May alam ka naman pala sa mga ganoong bagay eh. Opo, madalas po kasi ako magbasa ng mga tungkol doon. Sa katunayan, gusto ko nga rin pong maging manunugis eh. Baka naman po pwedeng turuan niyo ako. Ano? Gusto mo maging manunugis? Aba, ayos ka rin Bakit naman po? Sa panahon kasi ngayon, bibihira na lang ako makatagpo ng mga taong gustong maging manunugis. Karamihan mga natatakot kapag nalalaman na aswang ang kakalabanin. Ang iba naman, hindi naniniwala at natatawa na lang. Pero, iba ka. Teka, matanong ko nga. Anong nagtulak sa'yo para maging interesado sa mga ganitong bagay? Bata pa lang po ako. Pakiramdam ko na ito na talaga ang gusto kong gawin. Hindi ko rin po alam kung bakit Basta noon pa pakiramdam ko, kailangan kong malaman ng ibang lihim na meron ng lipunan. Napatango ang matandang si Tani dahil sa pagiging malalim ng binata. Naniniwala matanda sa sinabi ni Mateo. Pakiramdam ni Mang Tani, magiging magaling na manunugis ang binata kung ito ay mahahasa. Sigurado ka bang gusto mo maging manunugis? Opo, gusto ko talagang magligtas ng mga tao. Siya sige. Tutulungan kitang maging manunugis. Pero sa isang kondisyon. Sige po, ano pong kondisyon? Tutulungan mo kung mahuli ang aswang na sinasabi mong nanggugulo sa kaibigan mo. Sige po, gagawin ko po yan. Makakaasa po kayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, binigay na rin ni Mang Tani ang 2 kwintas na di umano mabisa itong pangontra para hindi na makalapit ang kahit na anong masamang elemento. Kabilang na nga rito ay ang mga aswang. Dahil maaga pa at hindi pa naman bukas ang bar na pinapasukan ng babaeng si Magda, naisipan niyang umuwi na muna sa kanilang asyenda. Pagpasok pa lamang niya ng mansyon, agad na sinalubong siya ng kanyang ina. Isang malakas na sampal ang kanyang natanggap mula rito. Ari ko naman, bakit niyo ako sinampal? Ano na naman bang kasalanan ko? Anong kasalanan mo? Wala ka talagang alam? Wala nga. Kaya nga ako nagtatanong, di ba? Bekbek, sabihin mo nga rito yung nakalimutan niya nang matauhan ng sinaulong tao na ito. Meron kang appointment kaninang umaga na hindi mo napuntahan Tungkol yun sa isang deal na dapat ikaw ang makikipagtransaksyon sa kliyente. Nakalimutan mo yata na sinabi sa'yo yun ng isa sa mga staff ni Senyora Abella nung nasa opisina tayo. Napakagat na lamang ng labi si Mateo. Sa kanya lamang naalala ang bagay na yun. Bakit hindi mo naman pinaalala sa akin, Bekbek? Nakakalimutan ko tuloy. Dahil hindi yun ang trabaho ko Ang mga personal na lakad mo hindi sakop sa job description ko. Kaya dapat organisado ka sa mga lakad mo. Napakamot na lamang si Mateo. Habang ang kanyang ina naman ay tila sumasakit na ang ulo dahil sa stress. Galit na galit ito sa kanya. Alam mo ba kung gaano kalaking perang pinalagpas natin kasi hindi na natin makukuha ang kliyente na yon, Mateo? Alam mo ba kung magkano? Hindi. Magkano ba? Palitan ko na lang. Hindi ako nakikipagbiroon sa iyo, ha? Palibhasa, wala kang alam sa negosyo. Kaya napakadali lang sa iyong kalimutan ng mga ganitong pangyayari. Sa inyo na nga nang galing na wala akong alam Pero bakit niyo pa din ako pinipilit? Akala ko ba matalino kayong tao? Pero bakit hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko? Ha? Apat napakawalang kwenta mo nang ang anak. Napakawalang kwenta mo pang kausap. Wala ka ring moda. Nakakahiya ka. Sana hindi na lang hindi niyo na lang ako naging anak. Para hindi ko nararanasan ng mga ganito. Sana ibang babae na lang ang inasawa ni Papa noon para hindi ikaw naging ina ko. Walang iya ka. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Layas! Magmula ngayon, tinatakwil na kita. Wag na wag kang babalik dito kahit na kailan. Huwag kang mag-alala. Aalis talaga ako dito, Ma. Hindi naman tahanan ito para sa akin Impyerno to na punong-puno ng pressure para sa akin. Sana maging masaya kayo.
sa lahat ng negosyo nyo. Sana maging mas mayaman ka pa! Hindi na nakapagsalita pa ang senyora. Agad namang lumabas ng bahay si Mateo. Wala siyang nadala na kahit na ano. Hindi na rin niya naisipan pang bumalik. Hinayaan na lamang niya ang kanyang mga gamit. Tanging pamasahe lang ang meron siya. Ngayon, hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Wala rin naman kasi siyang kakilala. Si Bekbek lang naman ang kanyang kakilala at tinuturing na kaibigan. Nagpalipas at nagpalamig na lang muna siya sa plaza. Nakaupo lang siya sa gilid habang nakatulala. Maya-maya, napatingin siya sa kanyang relo. Napatayo siya bigla nang maalala na sasapit na pala ang kinagabihan. Kailangan niya palang puntahan ng babaeng si Magda. Kailangan niyang maibigay ang pangontra. Pasakay na sana siya ng tricycle pero may isa pa siyang naalala. Ay, isasama ko nga pala si Mang Tani ngayon. Mali. Dito pala ako sasakay sa kabila. Pasensya na po, kuya. Ibang tricycle ang kanyang pinara at agad na bumiyahe patungo sa sentro ng bayan. Makalipas lang ang halos 20 minutos ay nakarating na rin siya. Pagdating niya sa bahay ni Mang Tani ay nakahanda na rin pala matanda. Mabuti naman at dumating ka na. Akala ko talaga hindi ka na darating ano bang nangyari? Wala naman po. May kaunting problema lang sa bahay. Tara na po, puntahan na natin yung kaibigan ko. Sigurado kong naroon na siya sa trabaho niya. Agad silang tumungo roon. Pagdating nila ay nakita agad nila ang dalagang si Magda. Tila nangingislap ang mga mata nito nang masilayan ng binatang si Mateo. Oh, nagbalik ka. Mabuti naman. Pero sino kasama mo? Ay, siya nga pala. Ito si Mang Tani, isa siyang albularyo. Tutulungan niya tayo para palayasin ng lalaking aswang na yun sa buhay mo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa iyo, iha. May karanasan na ako sa pagtugis ng mga aswang, kaya wala kang dapat na ipag-alala, ha? Magda, upo lang muna kami habang hinihintay ang lalaking nanggugulo sa iyo, ha? Kapag nakita naming lumapit na siya sa iyo, saka na kami gagawa ng hakbang ni Mang Tani. Tumango lang ang babae sa kanyang sinabi. Pumwesto na rin sila sa bakanting upuan na malapit sa bandang dulo. Halos kalahating oras lang silang naghintay. Nakita na rin nilang dumating na rin ang lalaki. Dire-diretso yun sa loob. Agad na umupo malapit sa entablado. Mang Tani, yung lalaking yun. Yun ang sinasabi ko. Oo, nararamdaman ko rin siya. Ihanda mo ang sarili mo, ha? Pinutunog na ni Mateo ang kanyang mga daliri. Noong mga sandaling yon, nakakaramdam na rin siya ng kaba kahit na papano. Ito kasi ang unang pagkakataon na may kakalabanin siyang aswang. Nang makita nilang kinakausap na ng lalaki ang dalagang si Magda, hindi na sila nagsayang pa ng oras. Agad silang lumapit doon. Matapang na hinawakan ni Mateo ang balikat ng lalaki at nagsalita. Pre, huwag mong guluhin yung nagtatrabaho. Marahang lumingon sa kanila ang lalaki at tumingin sa kanila ng masama. Para bang iritado ito sa pagkakahawak ni Mateo sa balikat. Sino ka ba? Ikaw ang sino ka? Dongga ang pangalan ko. Ikaw? Mateo ang pangalan ko. O ano naman? May problema ka ba? Oo, meron. Sa'yo. Iho, alam namin kung bakit mo ginugulo ang babaeng ito. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magkaila. Nagulat ang ibang naroon nang makita nilang naglabas na ng itak ang matandang si Mang Tani. Maging ang lalaking si Dongga ay napatayo na rin at dumistansya. Gulat na gulat ito sa mga nangyayari. Ano bang problema niyo? Hindi ko kayo kilala. Isa kang aswang at balak mo pang biktimahin ang babaeng ito. Ngayon, hahadlangan namin ang masama mong binabalak. Magda, dito ka lang sa akin, dali! Hinigit ni Mateo ang babae papunta sa kanya. Noong mga sandaling yon,
Agad na tumakbo ang lalaki patungo sa labas. Sinundan naman agad yon ni Mang Tani. Dito ka lang muna. Huwag kang lalabas kahit ano mangyari ha. Eto ang pangontra oh. Huwag mong wawalain. Kailangan mo yan para hindi kanya mahawakan. Mag-iingat kayo ha. Nagmamadaling tumakbo si Mateo palabas ng bar na yon. Wala siyang sinayang na pagkakataon at hinabol niya agad si Mang Tani. Naabutan niya si Mang Tani. Ang kaso nga lang, wala naman ang lalaking aswang. Ha? Anong nangyari? Saan siya nagpunta? Nandyan lang siya sa paligid. Kaya huwag kang makampante. Bumuntong hininga na lamang ang binata. Sandali pa silang nakikiramdam. Maya-maya lamang, nakarinig na sila ng mga angil. Dito na nagsimulang magtindigan ang balahibo ni Mateo. Hindi naman siguro tayo mamamatay dito, ano? Mamamatay tayo kapag may nagawa tayong pagkakamali. Kaya umayos ka ng kilos mo, Mateo. Hindi na nakatiis ang lalaking si Dongga. Lumabas na rin ito at nagpakita sa kanila ng nakaanyong aswang na. Saan kayo kumuha ng lakas ng loob para harapin ang kagaya ko? Bakit? Sino ka ba? Akala mo ba porke aswang ka nakakaangat ka na sa lahat? Oo nga, feeling mo naman kung sino kang sikat. Sisikat ka lang kapag naging araw ka. Ang corny mo mag-joke. Manahimik ka nga. Alam mo kung anong magandang joke? Yung mukha mo, isang malaking joke. Tama na daldalan. Simulan na natin to. Mateo, diyan ka lang muna sa gilid. Manood ka kung paano ko tuturuan ng leksyon ng isang ito. Sigurado ko bang ikaw ang lalaban sa akin? Matanda ka na. Baka hindi na kaya ng buto mo. Bakit hindi mo subukan para malaman natin? Nagpakita ng nakakalokong ngiti si Mang Tani. Nakaramdam ng paghanga ang binatang si Mateo dahil hindi man lang niya makitaan ng kahit na kaunting kaba ang matanda. Mga ilang sandali lang, biglang lumusob si Mang Tani. Sa galaw pa lamang nito ay nasundan na ang lalaking aswang na si Dongga. Magaling at talaga namang kalkulado ang bawat galaw. Kahit na anong gawin ni Dongga ay hindi na ito makatama sa matanda. Aswang ka lang. Mas malakas ka sa akin pero mas marami akong karanasan sa iyo pagdating sa makikipaglaban. Mukhang dati kang manunugis, tanda. Hindi ka nga nakakabali. Kaya halika dito. Ikaw naman ang lumusob para malaman natin kung magaling ka nga ba o hindi. Para malaman ko kung sulit ang oras ko para mapaslang ka. Mayayabang talaga ang mga manunugis kahit na kailan. Pero sige, pagbibigyan kita. Humabang kuko ni Dongga. Walang pakundang itong lumusob. Pareho itong nakipag-ispadahan kay Mang Tani gamit ang kuko nito. Pero nung mga sandaling yon, hindi man lang nahirapan na matanda. Grabe itong matandang to, sobrang galing! Hindi maiwasan ni Mateo na mapahanga. Ngayon lamang siya nakakita kung papaano makipaglaban ng isang manunugis. Sige, laban! Tinamaan ni Mang Tani sa dibdib ang lalaking si Dongga. Dahil dito ay umatras ang lalaking aswang. Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa nangyari. Habang si Mang Tani naman, kalmado pa rin na parabang walang nangyayaring labanan. Kitang-kita ang pagiging sanay nito. Ngayon, kung ayaw mong mamatay, sasabihin mo sa akin kung nasaan ang iba pa ninyong kasamahan. Anong tingin mo sa akin, tanga? Bakit ko naman sasabihin sa iyo kung alam kong mapapahamak sila? Inutil ka palang matanda ka Kung ganon, wala naman na akong magagawa. Kung ayaw mong ituro, mamatay ka na lang! Muling lumusob ang matandang si Mang Tani. Sa pagkakataong ito, ay nataganan niya si Dongga sa kaliwang braso. Pero nagawa pa rin ng aswang na makalundag papunta sa poste. Gumapang yun paakyat doon at nagbuka ng malapad na pakpak. Hindi ba tayo tapos, tanda? Linyan ang mga talunan yan, iho. Kung ako sa iyo, ipaabot mo itong mensahe ko sa inyong leader. Pakisabi sa kanya na kapag nalaman namin kung nasan kayo, lalagasin namin kayo ulit, kagaya ng ginawa namin sa inyo noon. Gigil na lumipad paalis ang aswang na si Dongga. Nang mawala na ito, saka lamang napahawak sa dibdib si Mang Tani.
Agad namang lumapit si Mateo at inalalayan itong makaupo sa gilid. Mang Tani, ayos lang po ba kayo? Ano po nararamdaman ninyo? Ayos lang naman ako. Napagod lang ako. Pambira naman. Kapag matanda na talaga, ganito lang ang nangyayari. Kaya Mateo, mukhang kailangan talaga kitang gawin ng isang manunugis. Matapos ang senaryong yon, tumungo na muna sila sa bar para balikan ang babaeng si Magda. Nasiguro nilang nasa maayos na kalagayan naman ng babae, kaya iniwan na rin naman nila yon. Bumalik sila sa bahay ni Mang Tani. Nagpahinga na muna sila roon para pag-usapan ng ilang bagay-bagay. Mang Tani, ano po bang may tutulong ko para labanan ng mga aswang? Gusto kong magkaroon ka ng mutya. Pero magagawa mo lang yon kapag nagawa mong kunin ang mutya sa isa sa mga mababangis na hayop sa kagubatan. Mabangis na hayop? Ano po bang mabangis na hayop ang kailangan kong kalabanin? Kailangan mong kalabanin ng buwayang puyak na matatagpuan sa batis sa gubat ng Morong. Teka, anong sinabi niyo? Buwayang puyat? Teka, paano ko naman malalaman kung ang isang buwaya ay puyat? Tatanungin ko. Seryoso po ba kayo, Mang Tani? Tumawa matandang lalaki. Makailang ulit pa nitong tinapik ang binatang si Mateo sa balikat. Sinasabi ko na nga ba't yan ang una mong magiging reaksyon eh. Pero, iho, seryoso ang sinasabi ko. May buwaya talagang puyat. At nasa buwaya na yon ang mutya na kailangan mong kunin. Sa bandang noo ng buwaya, merong nakadikit na bato roon, kulay berding bato. Paniniwalang ang bato na yon ay ang namuong dugo ng buwaya. Merong kasing tumusok ng noo niya, tapos yung dugo parang mahiwagang tumigas at nagkulay berde. Pinaniniwalaan naman ng mga albularyo na ang batong yon ay malakas na mutya. Hindi ba parang alamat lang yan? Nakita niyo na ba yun? Sasabihin ko ba ito sa iyo kung hindi ko pa nakikita? Bakit hindi niyo kinuha yung mutya na yon? Dahil lahat naman kami noon ay may kanya-kanya ng mutya. At ngayong matatanda na kami, wala na ni isa sa amin ang may kakayahang kunin yon. Kaya naman, ikaw ang unang pumasok sa isip ko. Paano ko makukuha yung mutya na yun, Mang Tani? Baka mamaya dyan pa lang patay na ako. Hindi ito magiging madali. Kaya kailangan mo talaga magsanay bago ka sumabak doon. Ito lang ang tatandaan mo. Tumitigil ang buwaya kapag tinatawag mo ang pangalan niya. Borong ang pangalan niya. Pero epektibo lang ito ng 2 beses. Sa pangatlong tawag mo sa kanya, hindi na siya hihinto. Maiirita na siya sa'yo. Hanip na buwaya. Marunong mairita. Mateo, ikaw lang ang nakikita kong kakayaning talunin ng mga aswang. Matanda na ako eh. Hindi na ako makakatagal sa labanan. Kaya tatanungin kita. Tatanggapin mo ba ang magiging tungkulin mo bilang isang manunugis at tagapangalaga ng mutya? Mang Tani, matagal ko nang hinintay ang ganitong pagkakataon kaya wala akong dahilan para tanggihan ito. Ang hiling ko lang sana tulungan mo ako hanggang sa maging magaling at mahusay na rin ako. Mabuti naman at tinatanggap mo. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa lahat ng bagay na dapat mong matutunan. Pero Mang Tani, may isa pa pala akong gustong ipakiusap sa inyo. Ano naman yan? Sabihin mo lang. Kasi pinalayas na ako sa amin eh. Wala na akong matitirhan. Pwede bang sumama na lang muna ako dito sa bahay nyo? Huwag kayong mag-alala. Tutulungan naman kita sa mga gastusin. May pera pa naman ako. Ay nako, wala namang problema sa akin. Mas maganda ngang nandito ka para hindi na ako mahihirapang hanapin ka. Ayos. Maraming salamat po. Alam nyo, wala kasi akong tatay eh. Pwede bang tawagin ko na lang kayong tatay? Ha? Sigurado ka ba? Hindi ka ba ilang? Hindi po. Matagal ko na rin kasing gusto magkaroon ng ama eh. Ang kaso, mula pagkabata ko,
Hindi ko naman siya nakita. Parang pareho lang din naman pala tayo. Hindi ko na rin kasi nakita ang anak ko noon pa. Iniisip ko nga, ano nga kayang ginagawa niya ngayon? Pero hayaan mo na. Ang mahalaga, dito ka natitira. Hanggat hindi natatapos ang problema natin sa mga aswang, dumito ka na muna, ha? Sigurado yan, ha? Siguradong sigurado. Hindi malaman ni Mateo kung bakit ganun na lamang kagaan ang kanyang kalooban sa matandang yon. Pakiramdam niya kasi talaga, matagalan niyang kilala matandang yon. Hindi man lang kasi nakakaramdam ng kahit na kaunting hiya o pagkailang. Komportable siya kasama at kinakausap ito. Bagay na hindi niya nararamdaman kapag ang kanyang ina ang nasa tabi niya. Kinabukasan ay nagpaalam si Mateo kay Mang Tani. Kailangan kasi niyang makipagkita kay Bekbek para kunin ang mga gamit nito. Nang magkita na sila ni Bekbek sa isang kainan sa sentro, napansin niya ang daming laman ng gamit ng sasakyan. Sa pagkakaalam niya, hindi naman ganun karami ang gamit niya. Teka, ano yan? Mga gamit, malamang. Hindi mo ba nakikita? Ang ibig ko sabihin, bakit ganyan kadami? Akin lang ba yan? Kasama na rin na sa akin dyan, no? Ha? Bakit? Lumayas ka na rin ba sa asyenda? Pinalayas na ako ni Senyora Abelia. Ano? Bakit niya ginawa yun? Wala ka namang ginagawang masama ah. Meron akong ginawa. Pero hindi ko alam kung masama. Ayaw niya lang talaga. Sabi mo na kasi sa akin kung ano yon. Dami mong pang daldal. Naganda kasi ako ng mga pagkain galing sa kusina nyo. Sinumbong ako ni Aling Marites kay Senyora nang maalaman niyang sayo ko yun ibibigay. Paepal talaga tong si Aling Marites kasi. Di napalayas ka pala nang dahil sa akin? Oo, pero wag mong sisihin sarili mo. Choice ko naman yun eh. Naawa lang kasi ako sa'yo. Hindi ko alam kung kakayanin mo bang mabuhay ng mag-isa eh. Wala ka pa namang kapera-pera. Naku, pasensya ka na nadamay ka pa talaga ha. Paano ngayon ang pamilya mo? Nakapagpadala naman ako ng malaking pera bago ako matanggal. Nakasahod ako kahapon eh. Maraming salamat pre ha. Di bale, mabawi ako sa'yo. Pangako yan. Pero paano pala itong sasakyan? Hindi na kailangan. Tulungan mo na lang ako maghanap ng matitiran yung libre lang sana ha. Wala pa rin akong pera ngayon eh. Sakto lang tong panggastos sa pagkain. Etong sasakyan naman, ewan ko. Sasakyan mo to eh. Di natin alam kung babawiin ng nanay mo. Hayaan mo na yung sasakyan. Ako nang bahala dyan. Huwag ka mag-alala. May kilala akong mabait na magpapatira sa atin. Nagkatinginan ng dalawa. Nakangiti lamang si Mateo. Agad na silang bumiyahe patungo sa sinasabi ni Mateo. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na rin sila roon. Nagtataka pa si Bekbek kung ano ang ginagawa nila sa harapan ng isang bahay na hindi naman nila alam. Kilala mo tao dyan? Oo pre, siya yung tao na magtuturo sa akin kung papaano maging manunugis. Isa siyang albularyo. Ituturo niya rin sa akin kung papaano makakakuha ng mutya. At talagang tuloy na yung pinapangarap mong noon pa ah? Oo naman. Sinasabi ko naman kasi sa iyo eh. Magagawa ko rin to balang araw. Pumasok na sila sa loob. Kinatok nila ang pintuan. Ilang sandali lang bumukas na rin yun. Nang bumungod na si Mang Tani, tila naggulat si Bekbek. Ganun din ang matandang lalaki. Oh, bakit kayo nagulat? Magkakilala ba kayo? Ha? Ano kasi, Oo, magkakilala kami. Pero hindi sobrang magkakilala. Nakita ko lang siya ilang beses sa sentro. Kinulungan niya ako na magbuhat ng kung ano-ano. Akala ko naman kung ano eh. Pre, si Mang Tani nga pala. Siya yung albularyo na sinasabi ko sa'yo. Mang Tani, kakapalan ko na po sana ang mukha ko. Baka pwedeng dito na rin muna siya tumira sa bahay niyo. Pinalayas na rin kasi siya ng nanay ko eh. Kaibigan ko po siya mula pagkabata. Ha? Dito? Dito siya titira? Oo po sana, kung ayos lang naman po sa inyo.
Pero kung hindi naman po ayos lang din naman po. Hindi. Ayos lang naman sa akin. Ay sige, dito ka na rin muna. Mas maganda kasing may katulong si Mateo sa gagawin niyang misyon. Halika kayo, pumasok kayo. Papasok na lang po muna namin yung mga gamit namin. Hindi naman po karamihan, puro damit lang naman po. O siya sige, tulungan ko na kayo. Ay, hindi na po. Kami na pong bahala. Nakakaya na po Mabilis na kinuha ni Mateo at Bekbek ang gamit sa sasakyan. Mga ilang sandali lang ay magkakaharap na rin sila sa loob ng bahay. Lahat ng mga hindi na ikwento ni Mateo sa kaibigan ay agad din naman itong sinabi. Medyo nawiwindang si Bekbek dahil hindi nito inakala na sobrang dami na nang nangyari kahit saglit lang din silang hindi nagkita. Pero ganun pa man, tinanggap din naman ito ang misyon kasama si Mateo. Naliwanagan na rin ito sa mga nangyayari. At ngayon, desidido na rin itong labanan ng mga aswang basta kasama si Mateo. Grabe, ang dami mo na palang ganap, no? Pero mas grabe tong si Mang Tani. Biruin mong kinaya niyang kalabanin yung aswang na yon. Saka ka na mamangha, dahil ngayong araw, sasamahan mo na ako. Agad-agad? Oo, mas maganda kasing may liwanag pa kapag hinanap natin yung buhayang puyat. Seryoso ba sa buwayang puyat? Paano mo naman malalaman kung puyat o may sapat na tulog ang buwaya? Ang palatandaan na puyat ang buwayang yon ay ang mismong bato na nasa noon niya. Dahil kasi sa banta na merong kumuha nun sa kanya noon, hindi na siya laging natutulog. Ibig sabihin, puyat siya. Ay, pambihira. Akala ko naman mahihirapan pa kami kung papaano aalamin Maganda na kayo. Mas mainam kung ngayon na kayo kumilos. Bago mag-alas 3 ng hapon, umalis na rin ang magkaibigang Mateo at Bekbek. Daladala ni Mateo ang itak na bigay sa kanya ni Mang Tani. Si Bekbek naman ay daladala pa rin ang baril na lagi niyang sinusukbit sa kanyang tagiliran. Hindi naman kalayuan ang bundok ng Borong sa kanilang lugar. Kaunting paandar lang ng sasakyan ay nakarating na rin sila sa paanan ng bundok na yon. Alam mo ba kung saan natin nahanapin yung buwayang puyat? Yang sabi sa akin ni Mang Tani, sa may batis daw Isa lang naman daw ang batis sa bundok nitong Morong. Kaya madali naman nating mahahanap yon. May liwanag pa naman. Sigurado ka dyan, ha? Baka naman abutin pa tayo ng gabi niyan. Hindi yan. Pinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakad. Kung saan-saan sila sumuot para hanapin ang sinasabing batis. Malapit na magdilim nang marating na rin nila ang batis. Sa wakas, narito na rin tayo. Pambira, 2 oras yata tayo naghahanap Oh, nasaan yung buwayang puyat? Diyos ko, baka natulog na. Nandyan lang yan. Hanapin lang natin. Sinuri nila ng maigi ang batis. Kinakabahan ng dalawa noong mga sandaling yon. Kahit na may mga sandata sila, hindi nila alam kung gaano kabangis ang buhayang yon. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng mga kaluskos. Nagtago na muna sila sa gilid. Nandyan na ba? Uy, nandyan na ba? Bakit ako tinatanong mo? Sinong tatanungin ko? Yung buwayang puyat. Nanahimik lamang sila. Pero ang hindi nila inaasahan, nasa likod na pala nila ang naririnig nilang kaluskos. Nang humarap sila roon, nanlalaki ang kanilang mga mata nang masilayan sa kanilang harapan ang malaking buwaya. Muntikan na silang malapa nito. Mabuti na lamang ay agad silang nakaalis. Lintik na yan! Nagmamadali silang umakyat sa taas ng puno. Ang buwaya naman ay gumapang na rin paalis na parang walang nangyari. Pwede ba natin patayin yan? Oo, kung hindi natin yung papatayin, wala tayong tsansa makuha ang nasa noon niya. Sabi rin ni Mang Tani, parang aswang din daw yan Kumakain din talaga ng tao. O sige, babariling ko na. Sandali! Agad nang bumaba ang binatang si Bekbek. Pinagbababaril nito ang buwaya na sana ay papaalis na. Dahil sa kanyang ginawa, naggalit ang buwaya at saka ito bumalik. Gumapang ito ng mabilis.
Nang makita ni Bekbek na hindi tumatalab ang kanyang baril, natataranta itong muling umakyat sa puno. Galit na galit ang buwaya. Binangga-bangga ng buwaya ang puno na kinalalagyan nila. Putik! Malalaglag tayo! Kumapit sila ng maigpit sa mga sanga. Napapansin ni Mateo na hindi magtatagal ay malalaglag na sila roon. Kaya naman naisipan na rin niyang bumaba. Inagaw niya ang atensyon ng malaking buwaya. Nang siya naman ang aatakihin nito, tumalon siya para hindi siya nito malapa. Agad niyang tinaga ang buwaya. Tinamaan ang buwaya sa katawan. Dahil sa nangyari ay muling bumaba si Bekbek. Pinagbababaril niya ang buwaya. Pero sa kanya na naman natuon ang atensyon ng buwaya. Dali-daling gumapang ang buwaya. Babarilin pa sana ni Bekbek ang hayop na yon pero naubusan na siya ng bala. Umatras-atras na lang siya hanggang sa madikit na siya sa malaking puno. Aktong lalapit na sa kanyang malaking buwaya pero lakas loob na tumakbo si Mateo. Sumampa siya sa ibabaw ng buwaya at sapilitan niyang kinuha ang nasa noon nito. Buong puwersa niyang hinugot yon. Nang makuha na niya ang mutya, bigla na lamang humiyaw ng malakas ang buwaya. Nang hina ito, parabang nahihilo at saka tumungo na lang sa tubig. Oh, yan na ba yun? Oo, ito na nga yun. O ano pang gagawin natin ngayon? Gagana na ba yan? Hindi ko alam eh. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Puntahan natin si Mang Tani at ipaalam natin sa kanya to. Wala silang sinayang na pagkakataon. Agad na silang umalis sa bundok ng Murong. Gabi na nang makabalik na sila sa bahay ni Mang Tani. Pero nasa labas pa lamang sila, nakakutob na sila ng masama. Biglang kinabahan ng binatang si Mateo sa hindi niya malamang dahilan. Nakita nilang nakabukas ang pinto ng bahay kaya agad silang pumasok. Nanlalaki ang mga mata ni Mateo nang maabutang nakabulagta si Mang Tani sa sahig. Maraming sugat sa katawan, sugatan at duguan. Mang Tani, ano nangyari sa'yo? Nilusob ako ng mga aswang. Dadaling ka namin sa ospital. Bekbek, tulungan mo ako! Agad nilang binuhat ang matandang lalaki. Agad nilang isinakaya matanda roon. Mabuti na lamang ay nasa bayan sila kaya malapit lang din naman ang ospital. Mabuti na lamang ay naitakbo agad nila sa pagamutan. Pre, wala akong pera dito ah. Ano yung pambabayad natin? Walang niya talagang buhay to. Wala rin akong pera dito eh. Alam mo yan. Maraming tatahiin kay Mang Tani. Mapapamahal tayo. Sinabi ko, gawin na nila kaya kapag natapos na, kailangan natin agad magbayad. Pero tingin ko pre, kailangan mong lumapit sa mama mo. Ha? Tinakwil lang ako ng taong yun eh. Pre naman, wala ka ng ibang malalapitan. Ay nako, gagawa na lang ako ng ibang paraan. Anong paraan? Sige nga. Basta! Anong basta? Mapapagastos tayo ngayon. Akala mo siguro kapag natapos ng operahan si Mang Tani, okay na? Ang daming bibiling gamot niyan. Tingin mo tatanggapin pa ako ni Mama? Kailangan mong subukan, pre. Hindi. Susubukan ko na lang na humiram ng pera sa tsahin ko. Hindi na ako lalapit sa nanay ko kahit na kailan. Mula nang itakwil niya ako, wala na akong dahilan para maging anak niya. Pambira ka naman, pre, oh. Mas pipiliin mo pa yung pride mo kaysa sa tatay mo? Sa sinabing yon ni Bekbek ay natameme si Mateo. Nung una, inakala niyang nabingi lamang siya. Pero hindi. Alam niyang tama ang kanyang narinig. Sa hindi malamang dahilan, biglang tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ano? Anong sinabi mo? Lintik na bunga nga to. Nadulas patuloy ako eh. Huwag kang bumulong-bulong dyan. Anong sinabi mo? Tatay ko si Mang Tani? Oo na. Sige na, aminin ko na. Oo, tatay mo si Mang Tani. Kaya nung unang kita pa lang namin, nagulat na ako. Nakita ko lang noon si Mang Tani na kausap ni Senyore eh. Narinig ko na siya ang ama mo. Pero ngayon ko lang nalaman na si Mang Tani pala siya. Wala akong intensyon na itago to sa'yo.
Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Nakiusap sa akin si Mang Tani na wag na munang sabihin sa'yo hanggat hindi pa natatapos ang misyon. Huminga na lamang ng malalim ang binatang si Mateo. Hindi siya makapaniwala na ang taong kailan niya lamang nakilala ay kanya palang ama. Natatawa na lamang si Mateo dahil sa pagiging mapaglaro ng tadhana. Buwang ka ba? Nakakatawa. Wala. Natatawa lang ako kasi kaya pala ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa kanya simula pa nung una. Kasi nga tatay mo siya. Tingnan mo oh. Kaya pala pareho kayo ng interes. Sige na, samahan mo ko. Pupunta ako sa asyenda. Ay nako, akala ko magmamatigas ka pa rin eh. Kakapalan ko na ang mukha ko. Walang sinayang na pagkakataon ng binatang si Mateo. Handa na siyang lunukin ng kanyang pride para lang magawa ng paraan ng mga pangangailangan ni Mang Tani. Mabilis lang naman ang naging biyahe nila. Pero pagdating nila sa gate ng asyenda, hindi na sila pinapasok. Kahit na nung gawin ni Mateo, ayaw na siyang pakinggan ng mga nagbabantay roon. Itinuring na siyang ibang tao ng kanyang ina. Sa katunayan, isa na siya sa mga taong kasama sa listahan sa hindi maaaring tumapak sa mansyon. Hindi niyo ba ako nakikilala? Ako si Mateo, ang anak ni Senyora Abelia. Papasukin niyo ako. Kailangan ko makausap ang mama ko. Kung hindi kami pwedeng pumasok, baka pwedeng sabihin niyo na lang na harapin niya kami. Tungkol sa ama ni Mateo ang kailangan nilang pag-usapan. Nagkatinginan ng 4 na gwardya sa gate. Umalis ang isang gwardya kaya naman napanatag na ang kalooban ng magkaibigan. Makalipas lang ang ilang sandali, pinapasok na rin sila. Inambahan pa ni Mateo ang isang gwardya na nag-aangas sa kanya. Pagpasok nila ng mansyon, nakaabang na ang matandang babae na si Abelia. Nandito ako para kay Papa. Alam ko na kung sino siya. Mukhang hindi na ikinagulat ni Senyora Abelia ang sinabing niyo ni Mateo. Pero mababakas pa rin ang pagiging tensyonado sa mukha ng matanda. Alam kong pagtatawanan niyo ako dahil nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Pero wala na akong pakialam kung ano man ang sasabihin niyo sa akin. Nasa ospital si tatay. Inatake siya ng maraming aswang at sobrang dami niyang sugat. Kailangan ko ng malaking halaga para malagay siya sa magandang sitwasyon. Kung talagang pamilya pa rin ang tingin niyo sa akin, tulungan niyo ako sa mga gastusin sa kanya. Bigyan mo ka ng magandang dahilan kung bakit ko tutulungan ng isang taong matagal nang walang koneksyon sa akin. Seryoso ba kayo sa sinasabi ninyo? Ama yun na nag-iisa niyong anak. Wala man lang ba kayo kahit kaunting awa sa tao? Inalisan niyo na nga siya ng karapatan na maging ama sa akin. Ngayon, ipagkakait niyo pa ang tulong na para sa kanya? Ganyan naman talaga kasama ugali niyo nang dahil lang sa pera? Bago ka magsalita, sana tinanong mo muna ang side ko para malaman mo ang buong kwento. Hindi yung kung ano na lang ang narinig mo, yun na lang ang pagbabasihan mo. Alam mo ba kung bakit ko siya pinalaya sa mansyon? Kasi mas pinili niya pa ang iba kaysa sa ating dalawa. Buntis ako sa iyo noon pero wala siyang ginawa kundi ang makipagpatayan sa mga lintik na aswang na yan. Habang ako, nagpapatakbo ko ng negosyo natin. Pero ang ama mo, wala. Hindi niya ako tinulungan. Ilang beses akong nagmakaawa sa kanya. Pero mas inuna niya ang iba kasi may mga aswang. Mas inuna niya ang pagiging albularyo niya kaysa maging ama sa iyo at maging asawa sa akin. Ngayon, sabihin mo nga sa akin kung wala ba akong karapatan na magalit sa ginawa niya? Wala ba akong karapatan na magtanim ng sama ng loob? Hindi na nakapagsalita si Mateo sa mga sandaling ito. Nang malaman niya ang kwento ng kanyang ina, tila ba may kurot sa puso siyang nararamdaman. Wala naman siyang galit kay Mang Tani dahil alam niyang bilang isang albularyo, mas pipiliin talaga nito ang mas nakararaming buhay. Pero sa kabilang banda, hindi niya maiwasang hindi magtampo. Dahil naaawa rin naman siya sa pinagdaanan ng kanyang ina. Ngayon, mas naiintindihan na ni Mateo kung bakit gano'n na lamang kahigpit ang kanyang nanay sa negosyo. Kung bakit ayaw nitong makilala niya pa ang kanyang ama. Umalis ka na dahil wala kang mapapala sa akin kahit na kailan.
Walang puwang sa puso ko ang mga taong una na akong binaliwala. Kung papanik ka sa kanya, wala akong pakialam. Pero itong tatandaan mo, lahat ng meron tayo ngayon dahil yun sa pagtsatsaga kong mag-isa habang pinapalaki kitang matapang at matatag. Kung hindi mo gusto ang pagiging ina ko, malaya kang umalis. Napapailing na lamang si Mateo sa kanyang mga narinig. Ayaw na lang din niyang masakta ng damdamin ng kanyang ina. Habang nasa biyahe na sila, napapakamot na lamang ng ulo si Bekbek. Hindi kasi nito inakalang ganoon ang mangyayari. Iniisip kasi nitong haharap si Mateo ng may pagpapakumbaba. Pero nakipagpataasan pa ito ng pride. Pambira ka naman pre oh. Bakit ba kasi ganun ang mga sinabi mo? Ang goal natin ay mapaamo ang mama mo para mabayaran niya lahat ng kailangang bayaran. Ang ginawa mo, inudyukan mo pang magalit eh. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Alam mo, isa sa mga kinaiinisan sa'yo ni Senyora, yang ugali mo. Na kapag may gusto kang sabihin, sasabihin mo, kahit hindi mo pinag-iisipan. Tapos, kapag nakagawa ka ng mali, gusto mong kalimutan na lang kaagad. Pre, hindi ganun maglaro ang buhay. Kung hindi ka nag-iingat, maraming mawawala sa'yo. Hindi lahat ng tao kayang tanggapin ang mga sinasabi mo. Hindi lahat madaling pahupain at palampasin. Kaya sana naman minsan lang mag-isip ka ng matino. Kasi, uy, gagi, sino yun? Biglang napatapak ng preno ang binatang si Bekbek nang meron silang masagasaan. Gulat na gulat silang dalawa. Sandali pa silang nanatili sa loob sa sobrang pagkabigla. Daldal ka kasi ng daldal eh. Hindi ka nakatingin sa dinaraanan natin. Ikaw kasi, kung sana maayos sa pananalita mo kanina, di sana masaya tayo ngayon at nakapokus ako sa dinaraanan natin. Kasalanan ko pa ngayon. Ikaw nagmamaneho dyan. Bago pa humaba ang kanilang pagtatalo, bumaba na rin silang dalawa para puntahan ang kanilang nabangga. Pero laking pagtataka nila nang makitang wala namang tao roon. Oh, nasan? Sigurado ka bang may nabangga tayo? Oo, may nabangga tayo, sigurado ako. May preno ba ako kung wala? Nasaan nga? Wala nga oh. May dugo yung bumper ko oh. Tingnan mo. Nang makita ni Mateo na may kaunting bakas ng dugo ang harapan ng sasakyan, dito na sila kinabahan. Mga ilang sandali lang, bigla na lang lumabas ang isang aswang sa kung saan. Tinulak ni Mateo si Bekbek palayo at siya ang nakalmot ng nilalang. Akala ni Mateo ay mamamatay na siya dahil sa haba ng kuko ng aswang. Pero namangha siya nang wala namang nangyari. Tumigas kasi ang balat niya na parang gaya ng sa buwaya. Naramdaman na lamang niya na gumagana ng mutya ng buwayang puyat na nasa masikip niyang bulsa. Ang mutya! Ang mutya! Gumagana na! Dumistansya ang aswang kay Mateo. Pero nagulat na lang ang aswang at si Bekbek nang makitang gumapang si Mateo na mabilis. Nang makalapit ito sa aswang, pinulupot ni Mateo ang kanyang braso sa leeg ng nilalang. Kitang-kita ni Bekbek na parang naging mata na ng buwaya ang mata ni Mateo. Walang pakundangan na binali ni Mateo ang leeg ng aswang, kaya wala pang 2 minuto, napaslang na rin ito ang nilalang na yon. Mabilis na lumapit si Bekbek para alamin kung talaga bang wala na ang aswang. Hindi nito maiwasang hindi mamangha. Makailang ulit nitong hinawak-hawakan ang balat ng binatang si Mateo. Hindi ito makapaniwala nang malamang matigas na ang balat ng kaibigan. Ito na ba yung kapangyarihan ng mutya, pre? Totoo ba to? Kahit ako, hindi rin ako makapaniwala eh. Bigla na lang naging ganito ang katawan ko. Kung may ganito ka palang kakayahan dahil sa mutyang yan, sigurado kong matatalo mo na yung sinasabi niyong aswang na nakatakas. Sana nga matalo ko. Para naman matapos na rin ang lahat ng to. At masimulan ko na ring ayusin ang pamilya namin. Pero ang problema nga natin ngayon, pera. Pahala na. Ang mahalaga ngayon mabalikan na natin si Mang Tani, si tatay.
Nasasabik na akong ipaalam sa kanya na nagagamit ko na itong mutya. At saka, Uy, ano yun? muli na naman silang naalarma nang marinig ang malalakas na sigawan ng mga kalalakihan sa gubat. Ilang sandali lang, nakita na lamang nila ang ilang mga ngaso na may dalang malaking gasera. Sugatan ng ilan sa kanila. Habang hila-hila naman nila ang kasamang wala ng malay. Mga aswang, meron pa. Lintik na buhay to oh. O sige, dito ka lang. Huwag mo sabihing harapin mo mag-isama ngayon. O bakit, sasama ka ba? Ano magagawa ko ron? Eh di ako mag-isa. Hindi na nagsayang ang binata ng oras. Mabilis itong tumakbo papasok ng kagubatan. Pagdating niya, nakita niya ang isang mga ngaso na gumagapang na. Duguan ang mga paa nito habang nasa harapan ang isang aswang. Teka, nakikita ko pa rin to. Namamanghaman sa kanyang kakayahan, mas pinagtuunan na niya ng pansin ng lalaking sugatan. Tinulungan niya itong makatayo at iginilid niya. Ayon sa lalaki, hindi nag-iisa ang aswang na yon. Meron itong mga kasama na kumuha na sa iba pang mga mangangaso. Kaya naman agad na nagsarado ang kamao ni Mateo. Wala siyang alam sa pakikipaglaban, pero ang mutya na mismo ang gumagabay sa kanya kung ano ang dapat na gawin. Kumalma ka lang dyan sa gilid. Saglit lang to. Hinanda na ni Mateo ang kanyang sarili. Mga ilang sandali lang ay siya na mismo ang kusang lumapit sa aswang. Nagkaroon sila ng palitan ng suntok. Kinakalmot pa siya ng nilalang pero walang talab sa balat niya. Nang makakuha ng tiyempo, hinawakan niya ang leeg nito. Hinigpitan niya ang pagkakasakal at saka sinuntok ng malakas sa sikmura. Pero hindi agad namatay ang aswang. Mas matibay ito kumpara sa una niyang nakalaban. Nagawa pa siya nitong suntukin sa muka pero wala pa ring ubra sa kanya. Kumakapal ang balat niya kapag nakakaramdam ng panganib. Kaya naman, walang nagawa ang aswang kahit na anong suntok at kalmot niya. Nasa aktong aatras na lang sana ito pero hinawakan ito ni Mateo sa kamay. Hinila niya pabalik at saka binalian ng braso. Nang kakagating pa siya nito, dinampot ni Mateo ang sanga ng puno at saka itinarak sa bumbunan ng aswang. Pagkatapos noon, nilapitan niya ang lalaki. O ano, kaya mo ba maglakad? Umalis ka na. Paglabas mo rito, may lalaki nasa sasakyan. Sabihin mo isasabay ka na sa pagpunta namin sa ospital. Susuyurin ko lang saglit itong area para malaman kung may aswang pa. Hindi na nag-atubili pa ang lalaki. Nagmamadali itong naglakad kahit na paika-ika. Samantalang si Mateo, nilibot niya pa ang buong paligid. Ang kaso nga lang, wala na siyang nakita pang aswang. Hindi na rin niya nabawi ang mga mangangaso na kinuha ng mga yon. Ganun pa man, bumalik na lang din siya sa sasakyan. Ibinyahin na nila ang lalaking sugatan, tutal sa ospital din naman ang punta nila. Pagdating nila, ay kaagad nilang pinasikaso ang lalaking yon. Napapakamot na lamang si Bekbek sa ulo. Bira ka naman. Alam mo namang wala tayong pera, dinala mo pa rito. Saan mo gustong dalhin? Sa morgue kaagad? Inatid na lang sana natin sa kanila. Hindi naman life and death ang kalagayan yan eh. Huwag ka mag-alala. Sinabihan ko naman sa loob na sagot niya sarili niyang bill. Tara na, puntahan na natin si tatay. Tinungo na lamang nila ang silid ng matandang si Tani. Gising na ito nang pumasok sila. Nakangiti na para bang walang mga sugat na iniinda. Umupo si Mateo sa gilid. Bumuntong hininga ang binata. Hindi na siya nagdalawang isip na buksan ang usapan. Agad namang lumabas si Bekbek para hayaang makapag-usap ang mag-ama. Tay, kanina may nakalaban akong aswang. Nagamit ko na kagad ang mutya na nakakuha ko pa lang din. Ang lakas ng mutya na to. Natalo ko yung 2 aswang. May naligtas pa akong buhay. Kahit na wala akong kaalam-alam sa pakikipaglaban sa mga nilalang na gano'n ha. Dahil sa mutya na ito, nagkaroon ako ng talino't lakas. Kakaiba. Astig. Mabuti naman at nakuha mo na yan at nagamit mo na rin.
Yan ang magiging sandalan mo kapag nakipaglabang ka sa mga kampo na kadiliman. Pero hindi po yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Eh bakit? May iba ka pa bang gustong sabihin? Alam ko na po ang totoo, Tay. Sinabi na sa akin ni Bekbek na nakausap ko na rin si Mama tungkol sa'yo. Tay, bakit hindi mo sinabi sa akin nung unang beses na nalaman mo kay Bekbek na ako pala ang anak niyo? Hiya ako eh. Siguro, nasabi na sa iyo ng mama mo ang dahilan kung bakit niya ako pinalayas. At kung bakit pinili ko na lang na lumayo. Pinili ko ang misyon ko kesa sa inyong dalawa. Pinili niyo ang buhay ng mas nakararami kesa sa buhay ng pamilyang kakabumo pa lang? Maiintindihan ko kung magagalit ka sa akin. Gaya ng pang-unawa ko sa galit ng mama mo. Pero, hindi ko basta pinili ang iba kesa sa inyo. Yun lang ang natataging paraan na alam ko para mailigtas din kayo sa kapahamakan. Nung panahon na yon, sobrang talamak ang mga aswang. Lalo na sa aming mga albularyo at manunugis. Nalalaman namin na sasakupin nila ang buong probinsya. Naalarma kami dahil malaki ang posibilidad na mangyari yon kung hindi kami magkakaisa. Oh, tama. Pinili ko ang buhay ng mas nakararami. Pinili ko na kalabanin ng mga aswang. Dahil kung hindi ako tutulong para pigilan sila, sa huli, pamilya ko rin ang mapapahamak. Kahit piliin ko kayo at makaligtas tayo, mapapahamak din tayo sa huli. Mahalaga ako sa samahan. Ako ang pinuno. Kung wala ako, mahirapan sila. Hindi kita pinipilit na maunawaan ako kaagad. Pero darating ang araw na maiintindihan ng mama mo at ikaw na kaya ko ginawa yon para lang din protektahan kayo. Napapailing si Mateo. Naiintindihan naman niya ang pinupunto ng ama. Pero ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit ni minsan hindi man lang ito nagkaroon ng oras para makipag-ayos sa kanyang ina. Ang lagi kasing sinasabi sa kanya ni Senyora Abella, pinabayaan na sila ng tuluyan. Pero hindi ka man lang ba naglaan ng oras, kahit konting oras, para makipag-ayos? Para ipaliwanag kay mama ang lahat? Kasi hanggang ngayon, iniisip niya pa rin wala kang pakialam sa amin eh. Anak, sinubukan ko. Ilang ulit. Halos 1 buong taon akong pabalik-balik sa asyenda. Pero hindi na ako makalapit sa kanya. Buhay pa ang lolo mo noon. Siya ang kalabang ko. Muntikan niya pa akong ipapatay kaya mula noon, tumigil na ako. Pinalipas ko na lang ang panahon kasi alam kong magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkita balang araw. Isa pa, nung makita kong nasa maayos ka na naman na kalagayan, hindi na ako nangulit pa. Inisip ko na lang na mas magandang hindi mo ko makilala. Kasi ayaw kong guluhin pa ang buhay mong nasa maayos na. Akala niyo ba naging maayos ang buhay ko? Kahit na nasa marangya akong bahay? Hindi. Mula pagkabata, wala akong ibang naramdaman kundi kailangan kong maging matalino, perpekto, at sistematiko. Bata pa lang, nakalaan na ang utak ko para maging kusyante kahit na ayaw ko. Palaging sumasakit ang ulo ko kasi pinipilit ko na maging kagaya ni Mama. Pero ang tunay na gusto ko, maging kagaya mo. Ang hirap ng buhay ko noon. Mukha lang masarap ang buhay ko kasi nasa loob ako ng malaki at magandang bahay. Pero palagi kong iniisip yun na sana may ama ako na nandito sa tabi ko para kahit na paano may nakakaintindi sa gusto kong buhay. Patawarin mo ako, anak. Alam kong sobrang dami kong pagkukulang. Wala ako sa tabi mo nung bata ka pa.
Pinagsisisihan ko ang mga nangyari. Hindi. Huwag niyong pagsisihan. Sinabi mo kanina pinili mo ang nakararami para protektahan kami. Kaya bakit ka magsisisi? Ang mahalaga sa akin ngayon ay kung ano ang magagawa mo para sa amin ni Mama. Tinatanggap mo pa rin ba ako? Tay, matagal ko nang gustong magkaroon ng ama. Kaya sa akin, walang problema. Matagal na kitang pinatawad. Ang isipin mo si Mama. Siya ang pinakanasaktan dito. Oo nga. Tama ka nga. Kaya kapag magaling na ako, huwag ka mag-alala. Pipilitin kong makausap ulit ang mama mo, anak. Pero, Mateo, anak, maraming salamat. Akala ko talaga magagalit sa akin. Pero, masaya ako kasi sa kabila ng mga pinagdaanan mo na wala ako, lumaki ka pa rin ng maayos. Lumaki ako ng maayos kasi alam kong mabubuti ang mga magulang ko. Pero sadyang masakit lang talaga magsalita si Mama. Kahit na ganon, alam ko naman na mahal niya ako. Kaya ikaw, magpagaling ka muna rito, ha? Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Mang Tani at pumiti. Anak, nanaginip ako. Yung kaibigan mong babae, kinuha ng aswang. Yung dongga. Hindi pa napalya ang panaginip ko kaya baka mangyari din ito. Kung ganon, pupuntahan ko na siya. Sige, mag-iingat ka. Sa panaginip ko marami sila. Kasama matandang pinuno nila. Opo, mag-iingat ako. Pangako makakabalik ako. At kapag natapos na ang problema natin sa aswang, problema naman natin sa pamilyang aayusin natin, ha? Lumabas agad ng silid ang binatang si Mateo. Agad din namang sumunod sa kanya si Bekbek. Kinabahan na naman ito nang malaman na may haharapin na naman silang aswang. Pambira naman, oh. Aswang na naman. Diyos ko, buhay to, oh. Parang hindi ka nag-train maging fighter, ah. Nag-train ako, pero hindi sa aswang. Anong labong ko sa suntukan sa mga hindi naman normal? Wala akong baril, oh. May itak dyan. Yan ang gamitin mo. Bakit ba kasi ikaw lang ang may mutya? Pwede bang ako rin? Hindi sige. Hanapin mo naman yung mutya ng buhaya na may sapat na tulog. Ang mabuti pa mag-focus ka na lang sa pagmamaneho. Baka makabangga ka na naman ulit eh. Binilisan ni Bekbek ang pagmamaneho para maabutan nila ang dalaga. Pero nang dumating sila sa bar, nakita nilang magulo na ang loob. Nakakalat ang mga upuan, mga nakataobang lamesa. Ang gwardiya naman sa gilid ng pintuan ay nakabulagta. Buhay pa. At ang sabi nito, kinuha daw ng mga aswang ang mga babae. Kasama dito si Magda. Sa gubat! Sigurado ako nasa gubat lang sila. Huwag kang patalos-talos. Baka patibong lang ito eh. Baka kinuha nila si Magda para ikaw mismo ang lumapit sa kanila. Baka may hinanda silang patibong sa gubat. Mag-isip ka nga, pwede. Kung hindi ako kikilos, baka hindi ko na makitang buhay si Magda. Paano nga kung inuuto ka lang nila? Kapag ikaw namatay, wala na, finish na. Kaya ayusin mo yung mindset mo, ha. Ang mabuti pa, balikan natin ang papa mo. Itanong natin sa kanya kung may alam siyang kuta ng mga aswang. Huminga ng malalim si Mateo. Naikalma niya ang kanyang sarili dahil sa sinabing yon ng kaibigan niya. Hindi niya tinuloy ang kanyang binabalak. Binalikan na lamang niya ang matanda sa ospital. At dito na rin nila nalaman na wala nang babayaran si Mang Tani sa lahat ng bill nito. Pre, mukhang lumambot ang puso ng mama mo, ha. Wala na raw tayong babayaran, pre. Okay na raw. Kahit na ganun yung si Mama, nararamdaman ko na di naman talaga siya masamang tao eh. Matapos silang makausap muli ang matandang si Tani, nalaman ng dalawa ang isa sa mga kuta na pinagtataguan di umano ng mga aswang. Malakas ang loob nilang tinakang kagubatan kahit sobrang dilim. Habang ganadong-ganado si Mateo, pagod na pagod naman si Bekbek.
Nakailang pabalik-balik na rin kasi sila. Sa loob lang ng ilang oras, napakarami na rin nangyari. Sobrang dilim naman dito. Dapat pala nagdala ako ng flashlight. Tama lang na hindi ka nagdala para di tayo madaling makita ng mga aswang. Tara, sumunod ka lang sa akin. Nakikita ko naman ng malinaw ang daan eh. Bakit? Dahil mataas ang paningin ng mga buhaya? Kung buhaya kasi ang pinagkukunin ko ng mutya, eh di ba laging puyat? Malamang mataas ang paningin nun. Puyat ba naman kakabantay eh? Kumakamot-kamot na lamang ng ulo ang binatang si Bekbek. Nawala ang angas nito dahil sa dilim ng kanilang nilalakbay. Hanggang sa makalipas na nga ang halos 2 oras. Tuluyan ang nakaramdam ng panghihina si Bekbek. Namulikat na ang paa niya kakalakad. Kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang magpahinga na lang muna. Hinilot-hilot ni Mateo ang paa ng kaibigan. Kaya kahit kaunti ay naging maayos na rin naman ito. Ikaw na lang kaya muna ang tumuloy. O bakit, natatakot ka ba? Buwang ka ba? Magiging pabigat lang ako sa'yo. May hawak ka namang itak eh. Kaya mo yan. Bakit? Natatakot ka ba kapag wala ako? Marami yun, malamang. Pambira ka naman, Mateo. May mutya ka na nga, naduduwag ka pa rin. Ngayong alam ko na may ama ko, nagsimula na akong matakot mamatay. Sige na, sumama ka na. Magpahinga ka na lang dyan. Ay nako, kakaiba ka talaga kahit na kailan. Biruin mo, itataya mo ang buhay mo sa babaeng hindi mo naman kilala. Ililigtas ko siya bilang tao na nangangailangan ng tulong. Ano bang iniisip mo dyan? Ay nako, wag mo akong linlangin, no? Alam kong ililigtas mo siya kasi type mo siya. Lokohin mo ang lolo mong panot. Patay na si Lolo, no? Ay, sorry. Rest in peace, Don Gustavo. Makalipas lang ng halos 10 minutong pagpapahinga, agad na rin silang nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Noong mga sandaling yon, hindi na rin nila inintindi pa kung tama o mali ang kanilang dinaraanan. Basta't binilisan na lamang nila ang kanilang lakad. Nababahala na kasi si Mateo na baka ginawa ng pagkain ang mga dalaga, lalong-lalo na si Magda. Sa kanilang pagtsatsaga, natanaw na rin nila ng maliwanag ang lugar. May 4 na kabahayan doon na yari lang din sa kahoy. Pero may kalakihan. Kaya naman nakakasiguro si Mateo na maraming aswang ang naroon. Kumpirmado niyang aswang ang mga naroon dahil naaamoy niya ang mga yun. Hindi siya maaaring magkamali. Mutya na mismo ang nagsasabi sa kanya. Kung yan ang kuta ng mga aswang, anong unang gagawin natin? Kailangan na muna natin makasiguro kung diyan ba talaga dinala sila Magda. Baka mamaya wala naman pala dyan. Eh di natigok tayo ng walang saysay. Eh saan ba tayo dadaan? Hindi ba pwede sa unahan? Malamang may mga bantay dyan eh. Dala mo ba yung lighter mo? Bakit? Kailan ka pa natutong magyosi? Sira. Kailangan natin ng apoy. Susunugin natin ang mga tuyong dahon at sanga rito para makuha natin ang atensyon ng mga nandun. Kapag distracted na sila, madali na tayo makakapasok sa kuta nila. Ah, ganun ba? Eh buti na lang nadala ko. Agad na tinapon ng magkaibigan ng mga dahon. Sinunog nila yon. Nang malaki-laki na ang apoy, dali-dali na silang umalis sa kanilang kinalalagyan. Lumipat sila ng pwesto. Mas malapit na sila sa kuta na kung saan basta kikita na nila ang mga aswang sa loob. Nagpupuntahan na ang iba doon, oh. Galing mo. Nag-iisip ka pala. Nagtataka ka pa. Ikaw nga, alalay ni Mama, duwag eh. Nang makakuha na ng tamang pagkakataon, dali-dali silang gumapang patungo sa gilid ng bakuran. Muntikan pang mapasigaw si Bekbek nang makagat ito ng malaking langgam. Buti na lamang ay kagad na tinakpan ni Mateo ang bibig ng kanyang kaibigan. Huwag kang sumigaw. Parang kagat lang ng langgam eh. Sira ulo. Langgam nga kumagat sa akin. Tambuwala naman. Nanahimik sila bigla nang makitang may mga papataan na aswang. Nakatago lang sila sa mga halamanan.
ni hindi sila gumagawa ng kahit na anong pagkilos. Kaunting galaw lang kasi ng halaman, alam nilang maghihinala na kaagad sa kanila ang nasa paligid. Paglagpas ng mga aswang, nagmamadali silang bumangon. Nakahinga ng maluwag ang dalawa. Pero hindi pa roon nagtatapos ang kanilang pagsubok. Kailangan pa nilang hanapin kung saan dinala ang mga babae. May naririnig akong mga iyak ng babae sa banda ron. May mga nagbabantay din. Anong gagawin natin? Akong bahala. Susubukan kong isa-isahin sila. Dito ka lang ha. Sesenyas na lang ako kapag pwede ka nang sumunod. Bida-bida ka na naman ha. Wala na tayong choice eh. Ano ka ba? Hindi na hinintay pa ni Mateo ang kanyang kaibigan na mapigilan siya. Pasimple na siyang gumapang patungo sa kinaroroonan ng isa pang bahay. Nang makarating na siya sa silong, wala siyang sinayang na sandali. Agad niyang hinila ang paa ng isang aswang. Nang nasa ilalim na ito, ay madali niyang binali ang leeg nito. Alam niyang magtataka ang isang aswang kung bakit nawala ang isang bantay. Kaya naman hinila niya na rin yun. Nakagawa ng kaunting ingay ang aswang na yon. Pero binasag niya agad ang mukha nito. Marahang lumapit ang dalawang aswang sa ilalim ng silong. Sa mga pagkakataong ito, wala nang nararamdaman na kaba ang binata. Lumabas siya sa kabilang gilid. Umakyat siya sa bubungan. Tumalon siya sa likuran ng dalawang aswang at sa kanya yung tinaga gamit ang itak na nakuha sa silong ng bahay. Bagsak agad ang dalawa dahil sa ulo yung pinatamaan ng binata. Nang masiguro niyang wala nang nakakakita sa kanya, sinira niya agad ang pinto. Bumungad sa kanya ang mga dalagang umiiyak. Naroon din si Magda. Shh! Kayo maingay. Matatakasin ko kayong lahat dito. Kalma! Relax lang. Kailangan lang natin kumuha ng tamang pagkakataon. Dumungaw si Mateo sa bintana at saka sinenyasan ng kanyang kaibigan na sumunod. Nagmamadali naman si Bekbek na gumapang palapit din doon. Maraming salamat, Mateo. Sabi ko na nga ba't darating ka eh. Wala yon. Ginagawa ko lang naman ang nararapat para iligtas kayong lahat. Ihandaan yung sarili nyo. Itatakas na namin kayo. Pakiusap lang ha. Walang mag-iingay. Isang pagkakamali lang natin, lahat tayo mamamatay. Yung landi, iwan niyo muna sa kung saan man kayo nang galing ha. Yun eh, kung gusto niyo lang naman mabuhay pa. Sumilip na ang dalawang binata sa labas. Nakita nilang wala pa rin ang ibang aswang. Sinamantala na nila ang pagkakataon. Mabilis silang lumabas at dumaan sa likod ng bahay na yon. Gubat to. Diretso lang. Kahit na anong mangyari, walang titigil ha. Mauuna kayo. Huwag niyo kaming intindihin. Hinungan ni Magda ang kanyang kamay. Ramdam ni Mateo ang pananlig ng palat nito. Bakas pa sa nanginginig na tinig ng dalaga ang takot at kaba dahil sa mga nangyayari. Paano kayo? Ano nangyayari sa inyo? Nandito na kami sa likuran niyo. At kung sakaling mabulin tayo ng mga aswang, kailangan namin magpaiwan para makaabante kayo. Pwede ba, miss? Mamaya ka na magpabebe. Unahin makatakas kaysa sa maglandian ha. Para mamaya maging kwento na lang tayong lahat dito. Tila nakaramdam ng iya ang dalaga at nagsimula na rin itong maglakad. Pero hindi pa man sila nakakalayo. Meron na silang nakasalubong na aswang. Napatigil silang lahat. Napatigil din ang mga salot na nilalang. Patay na! Sa likod kayo! Kaming bahala! Pre, bilisan lang natin! Di tayo pwedeng gumawa ng malakas na ingay! Wow! Kung makapagsalita, kala mo naman talaga may mutya ako eh, no? Inihanda na ni Mateo ang kanyang sarili. Bago pa makagawa ng kahit na anong kilo sa mga aswang, mabilis na gumapang ang binatang si Mateo. Nilapitan nito ang isang aswang at sinuntok sa muka. Dinampot din ito ang sanga na nasa lapag at saka itinharak. Pero lumusog na rin sa kanya ang iba pa. 4 na aswang ang katapat ni Mateo, habang si Bekbek naman ay nakatingin lang. Anong ginagawa mo? Tulungan mo siya. Oo na! Kang atat, no? Buong tapang na lumusob si Bekbek. Sa halip na matatalo nila agad ang mga kalaban nila, ay mas lalo pa silang napatagal.
May mga dumating pa kasi na mga bago. Magda, tumakas na kayo. Bilisan nyo. Pero papa. Sabi nang tumakas na kayo eh. Sa bunutan kita dyan eh. Nagmamadaling kumilos si Magda. Muntikan pa itong masubsob ng sapilitang palakari ni Bekbek. Noong mga sandaling yon, kapadong malala na si Mateo. Alam niyang nabulabog na nila ang iba pang mga aswang. Kaya naman nakikita na niya ang susunod na mangyayari. Malalagay sila sa alanganin. Pre, mahal din pa ba buhay mo? Malamang, ano bang klaseng tanong yan? Umalis ka na. Ako nang bahala dito. Bida-bida ka na naman eh. Paano? Wala ka naman halos tinutulong eh. Duwag na duwag ka. Paano ka ba naging alalay ni Mama? Alalay lang ako ng mama mo, pero hindi ako ang pinaka-personal na bodyguard niya. Nung nakaraan ko nga lang nagamit ang baril ko eh. Isus, pambira ka. Sige na, alis ka na. Masyado mo yata ako minamalit eh. Tingnan mo lang kung paano ako makipaglaban kapag hindi na natatakot. Ang kulit mo. Bahala ka na nga. Hindi nagtagal, may mga dumating na ring aswang. Pinalibutan sila ng mga ito. At kasama na ng mga ito ang matandang lalaki na sa kanilang palagay ay ang pinuno ng mga aswang na sinasabi ni Mang Tani. Ang kaninang nagtatapang-tapangan na si Bekbek ay tila napahag na naman ng buntot. Napahigpit ang pagkakahawak ni Bekbek sa itak. Si Mateo naman ay agad na pinaggana ang kapangyarihan ng mutya. Pumapala at tumigas na rin ang balat nito. Pero bago magsimula ang laban, nagpakita na rin ang matandang lalaki. Ang lakas naman ng inyong loob na magtungo sa lugar kung saan maaari kayong mamatay. Sure ka ba na dito kami mamamatay? Hindi ba pwede doon? Sa banda ron? Bakit mo ba kinakausap yan? Pinapahaba ko lang oras para mahaba din ang oras bago tayo mamatay. Ikaw, Iyo. Ikaw na merong mutya. Bibigyan kita ng pagkakataon na isuko mo sa akin ang mutya at hayaan ko kayo makalis. Bakit ko naman gagawin yun? Kung kaya naman kitang labanan. Sigurado ka bang kaya mo ako? O baka nadadala ka lang ng emosyon mo? Bakit hindi na lang natin subukan? Pambira naman talaga to. Nakikipagyabangan pa eh. Papalagang kita kung tayong dalawa lang. Walang makikialam. Kung yan ang gusto mo, sige, ibibigay ko sa'yo. Pre, gumilid ka lang. Sakaling makita mong tagilid na ako, umalis ka na kagad ha. Hindi na hinintay pa ni Mateo na kumontra ang kanyang kaibigan. Lumapit na siya sa harapan ng matandang lalaki. Pinakita niya kagad ang kapangyarihan ng mutya ng buwayang puyat. Mas lumitaw ang kakaibang balat ni Mateo. Mabilis na tumakbo si Mateo palapit kay Mang Borong. Magkakasunod na pag-atake ang kanyang ginawa. Tinamaan niya agad ang matanda at tumilapon ito sa harapan ng mga aswang. Akmang lalapit ang mga aswang pero pinigilan lamang ito ng matanda. Huwag kayo makikialam. Gusto kong masolo ang isang ito. Nagpakita naman ng nakakainsultong ngiti ang matandang lalaki. Mga ilang sandali lang ay agad na rin itong nagbago ng anyo. Malakas ang puwersa ng matanda nang magbunuan ng dalawa. Sinuntok nito si Mateo sa tiyan, pero dahil sa kapal ng balat ng lalaki, hindi yun umubra. Nahawakan naman ni Mateo ang kamay ng matanda. Buong puwersa niyang pinihit ang kamay nito. Sa isang iglap lang, nabali agad ang kamay ni Mang Borong. Ikinagulat yun ng lahat ng aswang. Pero hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin siya nakikialam. Masyado kasing mataas ang tingin ng matanda sa kanyang sarili. Sa isip-isip ni Mateo, para bang merong mali sa nangyayari. Hindi niya kasi maramdaman kung gaano kalakas ang kalaban niyang matanda. Pakiramdam lang niya ay napakalayo ng agwat. Siguradong tinatago lang niya ang totoo niyang lakas. Di ako pwedeng maging kampante. Parang walang nangyari nang muling lumapit sa kanya si Mamborong. Mabilis pa rin ang pagkilos nito. Sa katunayan, nagawa na nitong ipatama ang bawat kalmot at suntok nito sa binata. Ang kaso nga lang, sadyang makapal at matigas talaga ang balat ni Mateo. Walang iyakang tao ka.
Bakit hindi ka tinatablan ng mga ginagawa ko? Ginagalit mo talaga ako, ha? Kagaya ng pagkakaalam mo, mutya ng buwayang puyat ang gamit ko. Hindi tatalab sa akin ang mga simpleng pagkalmot at suntok mo. Kaya naman, ilabas mo na ang totoong lakas mo. Kung yan ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita! Biglang nagbago na naman ang anyo ng matandang lalaki. Mas sumaba ang buhok nito. Wala na ang imahe ng pagiging anyong tao nito. Napalitan na ito ng isang halimaw na sobrang nakakatakot ang itsura. Humahaba rin ang dila nito na parang ahas. Ang magkabilang kami naman ay mas lumaki na parang kayang-kayang dakmain ang buong mukha ng binata. Pag-atake ni Mamborong, ikinagulat yun ni Mateo. Sobrang bilis kasi ng matanda. At sa pagkakataong ito, nararamdaman na ng katawan niya ang bawat suntok nito sa kanya. Sa puntong yon, tila nababasa na ni Mateo na may tsansa ng makapalag si Mamborong sa kanya. Kaya naman, ilalabas na rin niya ang kanyang tunay na lakas. Sige, itotodo ko na rin to. Bastang umapaw ang kakaibang enerhiya sa katawan ni Mateo sa mga pagkakataong ito. Paghataw niya ng suntok sa matanda, muli itong tumilapon. Pero agad din namang nakabangon at bumalik sa kanya. Nagkaroon sila ng sabayan, maging ang mga nanunod na aswang ay namamangha rin sa labanan na yon. Kaya mo yan, Mateo! Aanakan mo pa si Magda, di ba? Kagaya ni Bekbek, pinapalakas din ng mga aswang ang kalooban ni Mamborong. Pero sa mga sumunod na eksena, kitang-kita ng lahat kung papaanong balagbagin ni Mateo ang matanda. Wala itong binatbat kahit pinakita na ni Mamborong ang huli nitong anyo. Basag-basag ang mukha ni Mamborong sa mga sandaling ito. Pero hindi pa rin ito tinitigilan ni Mateo hanggang sa tuluyan na nga itong bumagal sa pagkilos. Hindi ako pwede matalo. Hindi! Hindi ganito inaasahan to para sa isang pinuno ng mga aswang. Nakakadismaya ka. Hinawakan ni Mateo matanda sa kwelyo at iniangat. Akmang tatapusin sana ni Mateo matandang aswang nang bigla siya nitong kinalmot sa tagiliran. Agad na umagos ang dugo niya roon. Kaya naman nabitiwan niya ito at nakadistansya ang matanda. Matalino man ang matching, naiisahan din! Ang kaso, buwayang nasa harap mo at hindi matching. Mabilis na nakalapit ang binata. Humaba ng bahagya ang kanyang kuko. Ginamit niya ito para itarak sa kaliwang dibdib ng matanda. Napahiyaw ang mga aswang na makitang dinukot lamang ni Mateo ang puso ni Mamborong. Kinilabutan ng lahat, lalong-lalo na ang binatang si Bekbek. Hindi kasi nito inakala na magiging brutal si Mateo sa kalaban. Ito na ang katapusan niyo mga aswang. Matay ka na! Mamamatay na ang pinuno ng mga salot! Biglang tumawa ng mahina si Mamborong. Bagay na nagdulot ng pagtataka kay Mateo. Sinong nagsabi na ako ang pinuno ng mga aswang, iho? Nagkakamali ka. Wala akong posisyon sa lahi namin. Naisahan ka namin. Mga ilang sandali lang ay tuluyan ang nawala ng hininga matanda. Napaisip naman si Mateo sa sinabi ni Mamborong. Maging ang mga aswang din na naroroon ay nagtatawanan na rin. Tila isang malaking insulto kay Mateo ang mga naririnig niya. Nasa akmang lulusubin na niya ang mga aswang nang may marinig siyang pamilyar na boses. Sinukat lang namin kung hanggang saan ang lakas mo. At ngayong nakita ko na ang kapasidad ng mutya. Ngayon ko lang ipapaalam ang katotohanan na di mo gugustuhin malaman. Boy, hindi si Mang Borong ang pinuno ng mga aswang, kundi ako! Nagsarado ang kamao ni Mateo sa kanyang narinig. Gusto niyang lusubin agad ang binatang yon pero nakaramdam siya ng kakaiba nun. Paano ikaw ang pinuno? Ang hina-hina mo nga nung una kang makalaman ni Mang Tani. Kung ipapakita ko kagad ang tunay kong lakas sa unang pagkikita, di nalaman niyo kagad kung paano ako tatalunin. Siyempre, bago ko ipaalam kung sino ako,
kailangan ko munang patayin ang taong tumutulong sa inyo. Kaso hindi siya namatay. May hina rin ang mga aswang na pinadala mo sa kanya eh. Yung matandang albularyo na yon, hindi namatay. Tingnan mo nga naman, matagal din palang mamatay ang mabubuting damo. Hindi naman damo si Mang Tani, tanga ka pala eh. Mas tanga ka. Hindi ka ba nakakaintindi ng matalinghagang salita? Manda ka na, Bekbek. Ngayon ko kailangan ng tulong mo. Mga kasama, lusubin niyo ang dalawang yan. Gusto kong ubusin niyo muna ang lakas ng isang yan bago siya humarap sa akin. Para wala nang kahirap-hirap na papaslangin ko ang mahinang nilalang na yan. Hindi nagtagal, makakasabay na lumusob ang mga aswang. Malakas-lakas pa rin naman si Mateo. Pero hindi niya may kakaila na hindi na siya kagaya ng simula. Sa pakikipaglaban niya sa mga aswang, marami agad ang napatumba nila. Si Bekbek naman ay may mga sugat na rin. Pero patuloy lang ito sa pakikipaglaban. Parang wala man lang itong nararamdamang takot sa mga sandaling ito. Pre, hanggang kamatayan na to. Walang mamamatay. Dumikit ka lang sa akin. Hindi niyo kakayanin ng mga bataan ko. Marami pa sila. Wala pa sa kalahati ang nababawas niyo. Duwag ka ba? Pinapauna mo mga kasama mo dahil takot ka mamatay? Mabuti pa yung matanda kanina eh. Kahit na alam niyang hindi siya mananalo, lumaban siya na mag-isa. Eh ikaw, isa kang kahiyan sa lahi ng mga aswang. Naturingan ka bang pinuno niyan ha? Kadiri ka? Yak! Ews! Pinuno lang umaasa sa mga tauhan niya. Maya ka nga sa balat ni Mateo. Humugot na malalim na paghinga ang lalaking si Donga. Medyo na-insulto siya sa sinabing yun ng dalawa. Kaya naman, habang nagkakagulo pa, pinatigil niya na ang mga kasamahan niya. Humarap na si Donga kay Mateo. Sa pagkakataong ito, medyo inihingal na rin ang binata. Pahina na rin ng pahina ang kapangyarihan ng mutya. Nagamit na kasi niya yon sa laban pa lang nila Mang Borong. Sige, magbunuan tayong dalawa. Tayong dalawa lang, hanggang kamatayan. Pero kapag ikaw napahiga, papatayin ko itong kaibigan mo maingay. Mapapahiga mo ko? Managinip ka na lang ng gising. Hindi nagtagal, nagbago na rin ang anyo ng lalaking si Donga. Hindi pa man lumalapit ang aswang na ito, ay nagtitindigan na ang balahibo ni Mateo. Nakakaramdam siya ng matinding takot kahit natangan niya pa rin ang mutya ng buwayang puyat. Kitak-kita sa mukha mo ang takot. Pinagpapawisan ka na yata eh. Mas kapalan mo ang balat mo dahil ngayon hindi kita sasantuhin. Dahil tensyonado na ang binatang si Mateo, wala itong nagawa nang lumapit sa kanya si Donga. Naramdaman na lamang ni Mateo ang mabigat na kamay ni Donga sa kanyang sikmura. Dinig niya pa ang tila pagkakabasag na matigas niyang balat. Tumilapon ang binata, pero pinilit niyang hindi mapabulagta. Kumapit siya sa lupa. Pinilit niyang makatayo ulit kahit na ramdam niya ang sakit sa kanyang sikmura. Sa mga sandaling yon, kitang-kita na niya ang pagkakaiba nila sa lakas. Dahil kasi sa pagbuhos niya ng kanyang lakas kay Mamborong, pakiramdam naman niya ay mahina na ang katawan niya. Pero tumingin siya kay Bekbek. Ang kaibigan na lamang niya ang kinukuhanan niya ng lakas. Kapag nagpatalo siya, mamamatay ito. Eto ba? Nanlaki ang mga mata ni Mateo nang nasa gilid na naman niya si Donga. Mabuti na lang ay kinaya niyang makailag. Tumalon siya palayo. Pero pagbagsak niya, sinundan agad siya ni Donga. Tinamaan siya sa muka. Bumalandar siya sa tapat ng malaking puno. Pinilit niya pa ring hindi mapahiga. Tinibayan niya ang kanyang tuhod. Pagtingin niya kay Donga, ay gumigewang-gewang ito sa paningin niya. Nakakaramdam na siya ng pagkahilo. Pre, huwag kang susuko. Isipin mo na lang si Mang Tani at Senyora Bella. Ayusin mo pa ang pamilya mo kaya dapat kang lumaban. Napangiti si Mateo sa kanyang narinig. Kahit na papaano, lumakas ang kanyang loob. Nagkaroon siya ng lakas para mas lalong tibayan at labanan ang kanyang kalagayan. Akala mo ba hayaan ko na lang na manalo ka sa laban na to? Patayin mo muna ako!
Madali naman akong kausap eh. Dinakma ni Dongga ang kanyang muka. Pilit itong dinudurog ang muka ni Mateo. Buti na lamang ay nakabuelo si Mateo para masuntok na malakas si Dongga. Tinamaan niya yon sa tagiliran. Dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon siya ng pagkakataon para makadistansya. Hindi na nagsayang ng oras si Mateo. Sinundan niya ang suntok na yun. Pero sa kasamaang palad, nahawakan ni Dongga ang kanyang kamao. Hinila siya nito at sinalubong ang malakas na namang suntok. Nabasag naman ang balat niya sa bandang dibdib. Tumilapon si Mateo sa harapan mismo ni Bekbek. Buti na lamang ay nasalo siya nito kaya hindi ito tumumba. Pre, ayos ka lang? Kita mo ng bugbog yung tao, tatanungin mo pa ako ng ganyan. Wala lang. Gusto ko lang magtanong. Pre, sakaling mamatay ako dito, pakisabi kina tatay at mama na mahal ko sila. Inuutusan mo pa ako? Huwag ka nang mamatay para ikaw na magsabi, no? Ibubuhos ko na ang natitirang lakas ko. Muling tumindig ng tuwid si Mateo. Basag-basag na ang ibang parte ng balat ni Mateo. Kahit na alam niyang mas mararamdaman na niya ang mga susunod na atake ni Dongga, hindi na ito nagpakita pa ng takot. Nawala na ang takot ito sa mga pagkakataong yon. Dahil ang iniisip na lamang ni Mateo ay ang kanyang mga magulang. Nakapagkabiling ka na ba sa kaibigan mo? Kasi ngayong gabi, ihatid na kita sa Diyos-Diyosan niyo! Umangil ng malakas si Dongga. Tila tuwang-tuwa naman ng mga aswang na nanunood. Sa pagkakataong ito, inihanda na ulit ni Mateo ang kanyang sarili. Bumuntong hininga ang binata. Kahit medyo nanlalabo ng paningin, nanatiling nakatuon ng kanyang atensyon kay Dongga. Nang makita niyang papalapit na ito sa kanya, inipon niya ang lahat ng lakas niya sa kanyang kamao. Ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Kapag hindi umubra ang suntok niya, katapusan na nilang dalawa ni Bekbek. Sandali siyang napapikit. Lihim siyang humiling sa Panginoon na sana ang pagkakataong ito ay maging liwanag para sa kanya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita na niya si Dongga na nasa kanyang harapan. Biglang uminit ang mga mata ni Mateo. Bumigat din ang kanyang kamao. Nang inihataw niya ang kamao niya ng buong puwersa, nagawa niyang patamaan ito sa sikmura ni Dongga. Sa lakas ng kanyang pagkakasuntok, umusli ang mga buto ni Dongga sa likod. Dinig nilang lahat ang lagutok. Nagulat ang mga aswang. Nung una, inakala ng mga yon na makakalaban pa si Dongga. Pero hindi na kontento ang binatang si Mateo. Tinatad niya ng suntok ang sikmura ng kalaban hanggang sa tumagos na rin ang kamao ni Mateo. Nanlilisik pa ang mga mata ni Dongga nang tumingin ito sa kanya. Para matapos na ang laban na iyon, muling nagpakawala si Mateo ng malakas na suntok sa mukha ng kaharap niya. Nabasag ang mukha ni Dongga at tuluyan ang bumagsak sa lupa. Natalo ni Mateo ang pinuno ng mga aswang, pero kapalit nito ay ang pagkaubos ng kanyang lakas. Natumba siya at hindi na makagalaw. Nakita na lamang niyang nasa tabi na siya ni Bekbek. Meron itong sinasabi pero wala na siyang naririnig. Pre, uy! Huwag kang mamatay! Pre! Mas lalong nabahala si Bekbek sa mga sandaling yon nang makitang nakapalibot na ang mga bataan ni Dongga. Alam ng binatang si Bekbek na yun na ang katapusan nilang dalawa. Hindi rin naman niya kayang talunin ng mga yon kung siya lang mag-isa. Hindi nga niya mabilang kung gaano karaming aswang ang nakapalibot sa kanila. Sige! Patayan kung patayan! Hindi niyo madadampian itong kaibigan ko, ano? Sige! Kukuyugin na sana sila ng mga aswang pero magkakasunod na putok ang narinig nila noong mga sandaling yon. Napadapa na lang din si Bekbek. Makalipas lang ang halos 2 minuto, bumulagta na ang mga aswang. Lumabas sa kadiliman ang mga armadong lalaki. Nagpakilala ang mga yon na tauhan ni Senyora Abelia. Nalaman nilang nag-uusap pala si Mang Tani at Senyora para respondihan si Mateo. Nang maubos na ang mga aswang, agad na binuhat ng mga kalalakihan si Mateo. Wala na ring malay si Mateo ng mga oras na yon. Paggising niya,
Ilang araw na pala ang nakalilipas. Nakakatayo na si Mang Tani. Sa katunayan, ito ang nagbantay sa kanya. Sa gilid naman, naroon din ang kanyang ina. Ma, Tay, nandito kayo? Anak, masaya kami ng mama mo na nagkamalay ka na. Kaya ayaw kong pumasok ka sa ganyan kasi ayaw kong matulad ka sa ama mo na lagi na lang nasa panganib ang buhay. Ma, huwag na po kayong mag-alala. Tapos na po ang laban. Nag-usap na kami ng mama mo. Napagkasunduan namin na total tapos na ang problema natin sa aswang. Tutulungan mo ang mama mo sa negosyo, anak. Kailangan kanya. Pero paano mga aswang? Wala ng mga aswang. At kung meron, ako nang bahala ron. Marami akong kakilala. Bubuo kami ulit ng samahan para labanan ng mga yon. Sa ngayon, gusto kong ituon mo muna ang sarili mo sa buhay na mas ligtas at mas magiging panatag ang kalooban ng mama mo. Ito ang panahon ng bagong buhay natin. Tutulungan mo ako sa negosyo. Itong tatay mo naman ang pansamantalang papalit sa iyo. Kapag naipasa na niya ang posisyon niya, susubukan natin ulit na mabuo ang pamilya natin. Tama po ba yung narinig ko? Naipaliwanag na sa akin lahat ng tatay mo at napatawad ko na rin siya. Pero hindi pa rin kami nagkakabati. Ma, Tay, kahit ano gagawin ko para sa pamilya natin. Kaya naman, tinatanggap ko ang gusto nyo. Pangako, pagbubutihan ko na. Pasensya na rin pala kung nakapagbitaw ako ng masasakit na salita. Humingi rin si Senyora Abelia sa kanya ng tawad sa lahat ng mga nasabi nito sa binata. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagkaroon sila ng hapunan. Magkasama silang tatlo sa iisang lamesa. Sobrang saya ni Mateo ng mga pagkakataong yon. Hindi niya inakala na darating ang tagpong yon. Naalala niya pa noon na pinapangarap niya lang yon. Sa paglipas ng ilang araw, mas naging maganda ang samahan nilang magpamilya. Unti-unti na rin nagkakasundo ang kanyang mga magulang. Habang siya naman, balik sa pag-aaral sa negosyo. Tinutulungan siya ni Bekbek sa lahat ng kanyang dapat na malaman. Mula noon, nakontento na sa buhay si Mateo ngayong buo na ulit ang kanyang pamilya. Masaya na siya at wala nang mahihiling pa. Kasabay ng pagkabura ng mga aswang sa kanilang probinsya ay ang pag-usbong ng bagong buhay ni Mateo kasama ang pinakamamahal niyang tao, ang kanyang ama at ang kanyang ina na matagal na niyang pinapangarap na makapiling. Di nagtagal, nagkasundo rin sila ni Magda. Nagkaroon sila ng sariling pamilya at nagkaroon rin ng mga anak. At doon na nga nagsimula ng panibagong buhay si Mateo at bumuo ng masagana at masayang pamilya. Wakas,